Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2140-49. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Magsisimula na ang pangalawang pagsubok. Sa sandaling natapos ni Jared ang kanyang pangungusap, ang lahat ay naging itim. Nang bumalik ang liwanag, natuklasan ni Alvin na siya ay nasa isang malaking kuweba. Sa unang tingin, parang walang labasan sa kuweba. Ito ay ganap na selyado. Nagmukha itong desolated. Walang mga halamanan, tanging buhangin at mga bato. Ito ay ganap na baog. Hu! 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 Matapos lumitaw si Alvin sa kuweba, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sipol ng hangin bago lumitaw ang ilang tao sa kuweba. Katulad ni Alvin, nang dumating ang mga taong ito sa kuweba, sinimulan nilang obserbahan ang kanilang paligid. Ang kuweba ay napakalaki at mukhang malungkot. Nakikita nila mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng kuweba. Hindi alintana kung gaano kalinis ang hitsura ng kuweba, nakaramdam sila ng pag-iingat dahil ang kuweba ay naglalabas ng banayad na presyon. Ito ay natural lamang dahil ito ang pangalawang pagsubok. Ang unang serye ng mga pagsubok ay medyo mahirap para sa ilan sa kanila. Ang pangalawang pagsubok ay tiyak na magiging mas mahirap. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay dumating sa conclusion na dapat mayroong mga nakatagong panganib sa tila hindi nakakapinsalang kuweba na ito. Ang pakiramdam ng hindi alam ay ang pinaka nakakatakot. Kaya naman, kabubuti sa kanila na manatiling alerto. Sa sandaling ito, nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at nag-isip sa kanyang sarili habang nakatingin sa grupo ng mga tao na kalalabas lang, siguro kung sino ang nasa grupo ko. Habang pinag-aaralan ni Alvin ang mga taong nakapaligid sa kanya, ganoon din ang ginagawa ng iba sa mga tao sa kanilang paligid. Ang kanilang mga iniisip ay medyo katulad ng mga iniisip ni Alvin. Para sa ikalawang pagsubok, ang lakas ng kanilang mga kasama ay makakaapekto sa kanilang pagkakataong makapasa sa pagsusulit. Kung nabigo sila, mamamatay sila. Natural lang na ma-pressure ang lahat. Biglang, isang manipis na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng balabal ang nakakita ng isang binata na nakasuot ng puting damit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sumigaw siya sa gulat, "Panginoon Lord Gwyn." Hindi niya inaasahan na makakasama niya ang taong ito. Panginoon Lord Gwyn. Nang sumigaw ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng balabal, maraming tao, kabilang si Alvin, ang nalipat ang kanilang atensyon sa lalaking nakasuot ng puting damit. Nakasuot ng puting damit ang binata. Matangkad siya at maganda ang pangangatawan. Tumayo siya. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik, na nagmumukha siyang hindi malapitan. May kulay maroon na tuldok sa pagitan ng mga kilay ng binata. Ito ay lubhang kapansin-pansin. Habang nakatayo siya doon, nagbigay siya ng kakaibang pakiramdam. Para bang nandoon siya ngunit wala doon sa parehong oras tulad ng isang celestial being. Nakita ng isa sa mga sectless cultivator mula sa Sin City ang binata at sinabi sa boses na nanginginig sa pananabik, ito talaga si Lord Gwyn. Ang walang sekta na magsasaka na ito ay nananatili sa Sin City sa daan-daang taon. Maswerte siya na nakita niya ang binata na nakaputing damit. Nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya ang binata na nakasuot ng puting damit. Kaya naman agad niyang nakilala ang binata na nakaputing damit. Hindi ko akalain na makakasama ako sa grupo ni Lord Gwyn. Kapag nasa paligid si Lord Gwyn, magiging madaling makapasa sa pangalawang pagsubok. Tuwang-tuwang sabi ng isa pang sectless cultivator. Para sa mga walang sekta na magsasaka, si Lord Gwyn ay parang Diyos sa kanila. Lord Gwyn. Siya ba talaga si Lord Gwyn ng Sin City? Nanlaki ang mata ng maraming tao sa gulat. Baka sa mga mukha nila ang pagtataka. Siya si Lord Gwyn. Isa sa 3 patron ng Sin City. Isang taong ang cultivation base ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage. Isang walang katulad na powerhouse na nirerango sa ika-9 na pwesto sa Supreme Saint ranking. Habang ang lahat ay nakatingin kay Lord Gwyn, ang atensyon ni Alvin ay nasa kanya din. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkatulala. Kung ang taong nakatayo sa harap niya ay si Lord Gwyn talaga na narinig niya, kung gayon ang taong ito ang pinakamalakas na taong nakilala niya, bukod kay Elder Hal.
Si Lord Win, isa sa 3 pinakamalakas na tao sa Sin City, ay nasa tuktok ng food chain sa Sin City. Isa rin siya sa pinakamalakas na sectless cultivator sa Dao Martial Saint Land kasama ang kanyang cultivation base sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Nirerango pa siya sa top 10 nanogram Supreme Saint Ranking. Siya ay nirerango sa ika-9 na lugar. Gaano siya kalakas para may rank sa ika-9 sa Supreme Saint Ranking? Panginoong Lord Win. Panginoong Lord Win. Matapos kumpirmahin ng mga taong naruroon ang pagkakakilanlan ni Lord Win, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Agad silang yumuko ng may paggalang kay Lord Win. Para silang grupo ng mga courtier na nagbibigay galang sa isang hari. Habang ang atensyon ng lahat ay kay Lord Win, hindi niya lang sila pinansin. Sa halip, tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng berdeng balabal. Green Bat King. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang unang nakapansin at nakilala si Lord Win. Tumingin sa kanya si Lord Win at magalang na tumanggaw sa kanya. Sino iyon? Paano niya nakuha ang atensyon ni Lord Win? Nang makita ng iba ang aksyon ni Lord Win, nagulat sila at nataranta. Karamihan sa mga tao, kabilang si Alvin, ay natigilan nang marinig nilang tinawag ni Lord Win ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang Green Bat King. Sa isang iglap lang, nalipat ang atensyon ng lahat sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng balabal. Payat ang medyo may edad na lalaki. Hindi siya masyadong matangkad, at medyo maliit ang ulo niya. Binigyan siya nito ng hitsura ng isang magnanakaw. Nagkaroon siya ng ethereal at misteryosong aura sa paligid niya. Lumunok ang unang taong nakabalik sa katinoan at sinabing, ay hindi ba si Sojan, ang Green Bat King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra Sect? Sa oras na ito, may nagmamalaking nagsabi, tama. Siya ang Green Bat King mula sa ating Black Ketra Sect. Ang taong ito ay isang elder mula sa Black Ketra Sect. Sa sandaling ito, lumitaw sa isip ni Alvin ang impormasyon tungkol kay Sojan, ang Green Bat King, isa sa 4 na dakilang Karmapas mula sa Black Ketra Sect. Si Sojan, ang Green Bat King, ay isa sa Black Ketra Sects for Great Karmapas. Maaaring siya ang pinakamahina sa 4 na Karmapa, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nirerango sa ika-24 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Sa pagharap kay Lord Win, maging si Sojan, isa sa mga Karmapas mula sa Black Ketra Sect, ay kailangang kumilos ng mapagpakumbaba. Hindi siya naglakas loob na saktan siya. Lord Win, hindi ko inaasahan na makakasama ko kayo. Ito ang tadhana. Anong biro? Si Lord Win ay hindi lamang isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage, ngunit siya ay nirerango din sa ika-9 na lugar sa Supreme Saint Ranking. Sa katunayan, siya ay bahagyang mas malakas kaysa sa Violet Dragon King, ang pinuno ng Black Ketra Sects for Great Karmapas. Sa mga tao sa Black Ketra Sect, ang sect leader lang ang mas malakas kaysa kay Lord Win. Sa pagharap sa isang taong ganoon, may maglalakas loob bang saktan siya? Bagamat pareho silang may cultivation base sa 7th form Saint Celestial Stage at mas mataas, alam na alam ni Sojan na mas mahina siya kumpara kay Lord Win. Malamig na tumanggo si Lord Win. Wala siyang pakialam kahit nakaharap si Sojan na nasa 7th form of the Saint Celestial Stage at isang Karmapa ng Black Ketra Sect. Si Sojan ay hindi nagdamdam sa ugali ni Lord Win. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga elite powerhouse ay mapagmataas. Sa kung gaano kalakas si Lord Win, sapat na ito na kinilala pa niya si Sojan. Alam na alam ni Sojan ang kanyang lugar. Hindi ko akalain na magiging napakaswerte ko na makasama ako sa parehong grupo ni na Lord Win at Lord Sojan. Sa kanilang dalawa, dapat madali itong makapasa sa pangalawang pagsubok, di ba? May nagsabi. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang sinabi. Madali. Tahimik na umiling si Alvin. Ayon kay Jared, isa sa mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation at lumikha ng realm na ito, lahat ay mahahati sa 3 grupo. Magkahiwalay na susuriin ang 3 grupo. Mamamatay ang grupong nabigo. 2 grupo lamang ang mananatili pagkatapos ng ikalawang pagsusulit at magpapatuloy sa susunod na pagsusulit. Malamang na hindi tayo basta-basta nakatalaga sa isang grupo. Sigurado akong magkakagrupo tayo para magkapantay ang pinagsama-samang lakas ng bawat grupo. Tama ba ako, Elder Hal? Tanong ni Alvin kay Elder Hal.
Mabilis na tumugon si Elderhal, ang mga patakaran ng pseudo-realm na ito ay nilikha ng mga creator. Kadalasan, ang mga pagsusulit ng grupo ay magiging patas at ang pinagsamang lakas ng bawat grupo ay dapat na halos pareho. Kinumpirma ng sagot ni Elderhal ang haka-haka ni Alvin. Kung mayroon silang mga powerhouse tulad nina Lordwyn at Sojen sa kanilang grupo, ang iba pang dalawang grupo ay dapat na may mga powerhouse sa antas din ni Lordwyn at Sojen. Kaya naman, masyado pang maaga para sabihin kung ang grupo nila ay makakapasa sa pagsusulit. Dahil ang lahat ng tatlong grupo ay may halos parehong pinagsamang lakas, masyadong maaga para sabihin kung sino ang huling tatawa. 2,141. Masyado pang maaga para maging masaya. Hindi lang si Alvin ang malinaw ang ulo. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng pilak na roba na may kutis na kasing linaw ng jade ang nagsabi na nakakunot ang noo, dahil lang sa mayroon tayong mga powerhouse sa 7th at 8th form of the Saint Celestial Stage ay hindi nangangahulugan na ang iba pang dalawang grupo ay wala na ring powerhouses sa mga level na ito. Bagamat ang pasukan sa realm na ito ay sarado na, sa tingin mo ba ay si Lord Lordwyn at 8 Karmapa lang ang iniisip na we once at the 8 Karmapa? Ang Saint Celestial Stage na nakapasok sa kaharian na ito. Nang matapos magsalita ang matipunong lalaki, pakiramdam ng lahat ay nabuhusan sila ng malamig na balde ng tubig. Nawala ang lahat ng kanilang pananabik at nagsimula silang manginig. May punto siya. Siguradong higit sa dalawang powerhouse sa 8th and 7th form of the Saint Celestial Stage ang nakapasok sa realm na ito. Totoo iyan. Isantibi ang Black Cat Resect, halos 10 sectless cultivator sa Sin City na nasa 7th form of the Saint Celestial Stage o mas mataas. Walang paraan na hindi sila nakatanggap ng balita tungkol sa spatial tier. Siguradong nandito rin sila. Kahit hindi lahat sila dumating, halimbawa, kung 2 o 3 sa kanila ang hindi dumating, marami pa rin sila. At saka, ang iba pang mga Karmapa mula sa Black Cat Resect ay maaaring narito rin. Kung iisipin, ang mga powerhouse sa o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage na nakatalaga sa aming grupo ay hindi maaaring ituring na marami. Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay wala tayong kapangyarihan sa ikalawang pagsubok? Kahit na ayaw kong aminin ito, sa palagay ko iyon ang kaso. Nang magsimulang magbulungan ang mga tao sa kanilang sarili, naging madilim ang kapaligiran. Habang ang iba ay nag-uusap sa kanilang sarili, ang atensyon ni Alvin ay nakatuon sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsalita kanina. Ang lalaking ito ay kahawig ni Gustavo, ang young leader ng Thousand Years Alliance, medyo. Tsaka base sa dinadala niya sa sarili niya, parang sanay na siya sa pagiging leader. Siya kaya. Nawala sa kanyang pag-iisip si Alvin, sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nang isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi ba iyan si Carmelito, ang pinuno ng Thousand Years Alliance? Bulalas ng isang sectless cultivator mula sa Sin City. Pagkatapos nito, mas maraming tao ang nagsimulang makilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo naman, siya iyon. Kinumpirma nito ang hinala ni Alvin. Nang makita ni Alvin ang bahagyang pagkakahawig ng nasa katanghaliang lalaki kay Gustavo, ang batang pinuno ng Thousand Years Alliance, at ang paraan ng pagdadala niya sa sarili, may magandang ideya na si Alvin kung sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang pinuno ng Thousand Years Alliance, Carmelito. Isang powerhouse sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Siya ay nirerango sa ika-51 na lugar sa Supreme Saint Rankang. Sa katunayan, maraming sectless cultivator ang nakakilala kay Carmelito, nakalimutan lang nila siya dahil natabunan siya ng presensya nina Lordwyn at Sojen. Natural, karapat-dapat na kilalanin si Carmelito dahil siya ang pinuno ng Thousand Years Alliance, isa sa 3 pinakamalakas na alyansa sa Sin City at isang powerhouse sa 6th form ng Saint Celestial Stage na nirerango sa ika-51 na pwesto sa Supreme Saint Rankang. Gayunpaman, kumpara sa mga elite powerhouses tulad ni Lordwyn, isa sa mga nangungunang walang sekta na cultivator sa Sin City, at ang Green Bat King na isa sa 4 na dakilang Karmapas mula sa Black Cat Resect, si Carmelito ay hindi dapat banggitin. Kaya naman, walang nakapansin sa presensya niya kanina. Ang paghahambing ay isang kakilakilabot na bagay. Kung ikukumpara kina Lordwyn at Sojen, naging hindi gaanong mahalaga si Carmelito. Pagkaraan ng ilang sandali, nalipat ang atensyon ng mga tao mula sa pinuno ng Thousand Years Alliance patungo sa ibang tao.
Ito. Hindi ba ito si Frederick, ang sect leader ng Forgotten Dust Sect? Si Frederick ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit tulad ng isang scholar. Siya ay may isang ordinaryong hitsura, ngunit siya ay may isang ethereal na kalidad sa kanya. Sa unang tingin, mukha siyang mabait na tao. Nakatuon din ang atensyon ni Alvin kay Frederick. Frederick, ang sect leader ng Forgotten Dust Sect. Dati, narinig din ni Alvin ang tungkol sa Frederick, ang sect leader ng Forgotten Dust Sect. Bukod sa pagiging sect leader ng isang first-rate sect, isa rin siyang powerhouse na nirerango sa 55th place sa Supreme Saint Ranking. Katulad ni Carmelito, ang pinuno ng Thousand Years Alliance, ang kanyang cultivation base ay nasa 6th form of the Saint Celestial Stage din. Bagamat iyon ang nangyari, medyo mahina pa rin siya kaysa kay Carmelito. Ito ay makikita mula sa kanyang rango sa Supreme Saint Ranking na mas mababa kaysa kay Carmelito. Ang first-rate na sekta, ang Forgotten Dust Sect, ay matagpuan din malapit sa Sin City. Sa makatuwid, walang sino man ang talagang nagulat nang makita si Frederick dito. Kung tutuusin, mayroon siyang higit sa sapat na oras upang maglakbay dito pagkatapos niyang makatanggap ng balita tungkol sa spatial tier. Sa katunayan, mas nagulat sila na siya ang na-assign sa kanilang grupo dahil ang ibig sabihin ay mayroon silang dalawang powerhouse sa 6th form of the Saint Celestial Stage sa kanilang grupo. Natahimik ang buong lugar nang may sumigaw sa gulat nang makita niya si Alvin, lalaking nakasuot ng itim. Ikaw ang lalaking nakasuot ng itim. Isa itong walang sekta na magsasaka mula sa Sin City. Lalaking nakaitim na damit. Kaagad, ang ilan pang walang sekta na cultivator ay tumingin din kay Alvin na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Nagtagumpay din ang lalaking nakaitim na damit sa unang serye ng mga pagsubok. Akala ko ang cultivation base ng lalaking nakasuot ng itim ay nasa 3rd form of the Saint Celestial Stage at most. Sa lumalabas, minaliit ko siya. Ang kanyang cultivation base ay nasa 4th form of the Saint Celestial Stage. Nang mag-usap ang mga walang sekta na magsasaka, isang bakas ng pagkagulat ang maririnig sa kanilang mga boses. Lalaking nakaitim na damit. Sa ilang sandali, lahat ay nakatingin kay Alvin. Naintriga sila sa lalaking nakasuot ng itim na kamakailan lang ay sumikat sa Sin City. Sina Lord Win at Sojen ay matamang nakatingin din kay Alvin. Biglang naramdaman ni Alvin ang isang malakas na aura mula kay Sojen na bumabalot sa kanya. Malinaw na sinusubukan siya ni Sojen. Napangisi si Alvin sa loob. Pinakilos niya kaagad ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Tila nag-transform siya sa isang walang saplot na talim at madaling iwaksi ang aura ni Sojen. Si Alvin ay nakatayong hindi kumikibo, parang siya ay mananatiling kalmado kahit na gumuho ang kalangitan. Nagulat si Sojen na natuklasan na pinawi ni Alvin ang kanyang aura. Tinitigan niya si Alvin bago niya sinabing walang pakialam, matagal ko nang narinig ang tungkol sa lalaking nakasuot ng itim sa Sin City. Talagang tinutupad mo ang iyong pangalan. Karma Paway, niloloko mo ako. Kahit nainis si Alvin na sinubukan siya ni Sojen, hindi niya ipinakita ang kanyang inis. Pinigilan niya ang kanyang galit at magiliw na sinagot si Sojen. Si Sojen ay hindi lamang isa sa 4 na dakilang Karmapes ng Black Ketre Sect, ang Green Bat King, isa rin siyang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, hindi siya maaaring kumilos ng masyadong mayabang kapag nahaharap sa isang taong tulad nito. Kahit anong galit ang nararamdaman niya, kailangan niyang tiisin ito sa ngayon. Ang pangalawang pagsubok ay tinatawag na to Live and Die Together. Ang isa sa mga lumikha ng kaharian na ito, si Jared, ay nagsimulang magsalita muli. Upang mabuhay at mamatay ng magkasama. Sa sandaling marinig ng lahat ang mga salita ni Jared, ang lahat ay bahagyang nanginag. Ang ikalawang pagsubok ay may maraming antas. Sa mga antas na ito, ang grupo ay mananatiling pareho. Kung ang isa sa inyo ay mamatay, ang iba ay papatayin ng killing formation na aming itinakda. Kapag may namatay, kayong lahat ay papatayin. Ang natitirang dalawang grupo ay magpapatuloy sa ikatlong pagsubok. Ang pangalawang pagsubok ay hindi matatapos hanggang sa may mamatay. Sa puntong ito, tumigil sa pagsasalita si Jared. Matagal na tumahimik ang buong lugar. Ang mga ekspresyon ng lahat, kabilang si Alvin, ay naging solemn na.
Maging ang mga powerhouse na kasing lakas ni na Lord Win at Sojen ay may sobrang solemna na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Baka sa mga mata nila ang pag-aalala. Hindi sila mapipressure kung kailangan lang nilang bantayan ang sarili nila. Gayunpaman, batay sa mga salita ni Jared, hindi lamang nila dapat panatilihing ligtas ang kanilang sarili, ngunit kailangan din nilang panatilihing ligtas ang lahat. Kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay din ang lahat. May 3 grupo sa kabuuan. Alinmang grupo na ang mga miyembro ng koponan ay unang namatay ay aalisin. Saka lamang makakapagpatuloy ang natitirang 2 grupo sa susunod na pagsubok. Lahat kayo ay manatiling malapit sa akin at kay Lord Win. Agad na sinabi ni Sojen kay Alvin at sa iba pa sa malalim na boses. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Sojen, nagsimula silang lumapit kina Sojen at Lord Win. Ang pangalawang pagsubok, to live and die together, ay nangangahulugang nasa iisang bangka sila ngayon. Ang kanilang buhay ay pinagsama-sama. Kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay din silang lahat. Mula ngayon, anuman ang ating kakaharapin, bukod sa akin, Lord Win, Leader Gustavo, at Sect Leader He, sana ay huwag kumilos ng walang ingat ang lahat at mangyaring manatili sa tabi namin. Utos ni Sojen ang magtipon ang lahat. Walang tumutol sa plano ni Sojen. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang pagsubok ay tungkol sa pananatiling buhay. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabilis nila maipasa ang mga pagsubok. Ang kailangan nilang gawin ay magpumilit hanggat maaari hanggang sa may mamatay sa alinman sa isa sa 2 grupo. Ito ay para sa pinakamahusay na ang 4 na pinakamalakas na tao sa grupo ay nagsanib puwersa upang harapin ang paparating na mga pagsubok. Nandito na. Sabi ni Lord Win, na ikinagulat ni Alvin at sa iba pa. Lahat sila kinakabahan na. Nang marinig nila ang mga salita ni Lord Win, lalo silang kinabahan at nabalisa. Dong! 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 Samantala, umalangaw-ngaw ang mahinang tunog ng tambol mula sa malapit na lugar. 2,142. Habang tumutunog ang drum beats, nagsimulang lumitaw ang mga figure mula sa manipis na hangin sa malaking kuweba. Matatangkad ang mga figure. Sa masusing pagsisiyasat, masasabi ng isa na sila ay mga sundalong nakasuot ng baluti. Bukod doon ay may hawak silang sibat sa kanilang mga kamay. Matapos lumitaw ang mga sundalong ito, lumitaw ang isang malaking kabayo sa ilalim ng bawat isa sa kanila. Di nagtagal, lumitaw ang isang kabalyero ng mga mangangabayo sa perpektong porma sayon. Mga lalaking armado ng mga sibat na nakaupo sa mga kabayo. Ito ay maliwanag na sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Bagamat sila ay nanatiling tahimik at tahimik, ang kanilang presensya ay ramdam. Tiningnan ni Alvin ang mga mangangabayo sa kanilang porma sayon, at tumpak niyang binilang ang kanilang mga numero. May eksaktong 100 mangangabayo. Bukod dito, ang kanilang mga kabayo ay parang abnormal, at sila ay hindi pangkaraniwang malaki, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Napatingin siya sa daang kabayong sinasakyan ng mga lalaki. Isang nakakabinging sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sisingilan. Sa isang iglap lang, ang daang mangangabayo ay sumugod patungo kay Alvin at sa iba pa habang patuloy sila sa kanilang porma sayon. Sinimulan nilang palibutan si Alvin at ang iba pa nang papalapit na sila sa kanila. Ang bilis ng mga kabayo ay nagpatunay sa haka-haka ni Alvin na sila ay abnormal. Ang kanilang bilis ay kasing bilis ng isang ordinaryong powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage. Sa isang iglap lang, ang daang mangangabayo ay lumitaw sa harap ni Alvin at ng iba pa. Sila ay kumilos ng kasing bilis ng mga kidlat. Sa kasalukuyan, mga 10 metro ang layo nila. Naramdaman ni Alvin at ng iba pa na lumubog ang kanilang mga puso. Bang! Matapos ang tunog ng isang malakas na pagsabog, nakita ni Alvin na kumilos si Lord Win. Si Lord Win ay lumipad sa himpapawid tulad ng isang palaso na ipinutok at pumasa sa itaas ng lahat. Tumayo siya sa hangin na may kahangahangang paraan na para bang siya ang Diyos ng digmaan. Di nagtagal, nakita ni Alvin si Lord Win na casual na winawagayway ang kanyang kamay. Weng! Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang panandaliang tunog ng sigaw ng isang talam at lumitaw ang isang sinag ng talam. Ang bilis nito ay napakabilis kaya hindi man lang nasulyapan ni Alvin.
Ang bilis naman. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Na alam niyang hindi niya nakikita ang Blade Ray ni Lord Wind dahil napakabilis nito. Bagamat naabot na niya ang Saint Celestial Stage, hindi siya nakalusot sa third form of the Saint Celestial Stage at binuksan ang kanyang spiritual eyes. Sa makatuwid, ang kanyang paningin ay medyo mahina pa rin. Kahit na si Lord Wind ay hindi isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage at nasa 7th form lang ng Saint Celestial Stage, hindi pa rin mahuhuli ni Alvin ang kanyang mga galaw. Swish! 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 Samantala, ang nakabibinging tunog ng paglaslas ng espada ay tumunog sa tenga ni Alvin, na naging dahilan upang agad niyang nabawi ang kanyang katinoan. Napalingon siya sa pinanggalingan ng ingay. Nakita niya ang daang mangangabayo na nakapaligid sa kanila na lahat ay naputol sa kanilang mga baywang. Sa isang iglap lang, nawala ang daang mangangabayo. Hindi na nagulat si Alvin sa pagkawala nila dahil ang mga tao at hayop na pinatay niya sa mga nakaraang pagsubok ay nawala din kaagad sa kanilang pagkamatay. Ayon kay Elder Hal, ang mga tao at hayop ay nabuo lahat mula sa enerhiya ng isang formation sa pseudo-realm. Sila ay makapangyarihan, ngunit kapag sila ay napatay, sila ay maglalaho ng walang bakas. Ang lakas ng isang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage ay talagang pambihira. Gulat na tinitigan ni Alvin si Lord Wind. Talagang humanga siya. Ang aura lamang mula sa isa sa mga mangangabayo ay sapat na upang makaramdam ako ng pananakot. Nangangahulugan ito na ang lakas ng mga mangangabayo ay katumbas ng lakas ng isang powerhouse sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage o mas mataas. Si Alvin ay lubos na nakatitiyak tungkol dito. Kung ang mga mangangabayo ay katumbas lamang ng isang powerhouse sa unang anyo ng Saint Celestial Stage, hindi sana mapipressure si Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok na ng first form of the Saint Celestial Stage. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang pangalawang alon. Sa pagkakataong ito, ang Green Bat King ng Black Cat Resect, si Sojen, ay hindi na hinintay na kumilos si Lord Wind. Nagkusa siyang lipulin ang mga higanteng hayop na lumitaw. Ilang beses lang siyang huminga para patayin ang lahat ng mga hayop. Ang lakas ng isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay talagang malakas. Kasunod nito, dumating ang ikatlong alon. Matapos lampasan ang ikatlong alon, dumating ang ikaapat na alon. Sa una, si Sojen ay nakikitungo dito ng mag-isa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaramdam ng kaunting pressure si Sojen. Sa sandaling iyon, tumayo si Lord Wind at tinulungan siya. Sa sandaling nagsanib puwersa sila, naging mas madali para sa kanila ang pakikitungo sa mga kalaban. Ganunpaman, pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula itong maging mas mahirap kahit na sila ay nagsanib puwersa. Sa sandaling ito, tumawag si Sojen, Leader Gustavo, Sect Leader He. Ito ay isang paalala para sa kanila na magbigay ng isang kamay. Nang sumali sina Carmelito at Frederick sa away, naging mas madaling pamahalaan ang laban. Matagumpay silang dumaan sa alon ng walang anumang kahirapan. Isang powerhouse sa 8th at 7th form ng Saint Celestial Stage kasama ang dalawang powerhouses sa 6th form of the Saint Celestial Stage na magkatabing nakikipaglaban, ang mga sumunod na alon ay madaling nahawakan. Patuloy na lumipas ang oras. Dahan-dahan ngunit tiyak, si Lord Wind, Sojen, Carmelito, at Frederick na nagsanib puwersa ay nagsimulang makaramdam ng pressure. Minsan, isa o dalawang kalaban ang dadaan sa kanila para salakayin si Alvin at ang iba pa. Sa oras na iyon, ang iba ay kailangang umatake upang protektahan ang kanilang sarili. Naturally, hindi maginhawa para kay Alvin na tumulong sa ilalim ng gayong mga kalagayan. Hindi niya maaaring gamitin ang Jasper Celestial Sword ng hayagan upang itaas ang kanyang lakas sa ikaapat na anyo ng Saint Celestial Stage. Sa simula, maayos pa rin para kay Alvin na tumabi. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang presyon ay nagsimulang tumaas. Wala pang namatay sa dalawa pang grupo. Malungkot na sabi ng isang walang sekta na magsasaka na nakatayo malapit kay Alvin. Nais niyang may mamatay sa isa sa dalawang grupo sa lalong madaling panahon. Sa sandaling mangyari iyon, ang kanilang grupo ay makakapasa sa pangalawang pagsusulit at makakauna sa susunod. So,
Biglang lumitaw ang malakas na ingay ng sipol ng hangin malapit kay Alvin. Sa kasamaang palad, ang iba ay masyadong abala sa pagtulong sa kanya. Ang halimaw na sumusugod sa kanya ay medyo mahina. Gayunpaman, ito ay mahina lamang kumpara sa iba pang mga dambuhalang hayop. Ang lakas ng halimaw na ito ay talagang maihahambing sa isang powerhouse sa fourth form of the Saint Celestial Stage. Ang halimaw na ito ay mas malakas pa kay Elder Demetrius mula sa Thousand Years Alliance na pinatay ko kanina. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin nang makita niyang nangingibabaw ang halimaw sa kanya. Agad na itinaas ni Alvin ang kanyang kamay na nakahawak sa Celestial Supreme Treasure, ang Universe Ruler. Nagsimulang umindayog ang kanyang manggas habang ginagawa niya ang kanyang paggalaw. Sa sandaling marating ng dambuhalang hayop si Alvin, ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang mag-ripple at mag-distort. Universe Teleportation. Hindi nagatubili si Alvin habang inihagis niya ang divine ability mula sa Universe Ruler. Gayunpaman, bahagyang pinabagal nito ang hayop. Pagkatapos noon, mabilis na inihagis ni Alvin ang kanyang assist type na divine ability para mapahusay ang kanyang Sun Saint origin. Pangunahing taktika sa paglamon. Kahit na noon, ang Sun Saint origin ni Alvin ay itinaas lamang sa ikatlong anyo ng Saint Celestial Stage. Dahil sa distortion sa paligid ni Alvin na dulot ng universe teleportation at dahil na rin sa abalang-abala ang iba, walang nakapansin sa kanya na nagcast ng elementary devouring tactic. Di nagtagal, ang dambuhalang halimaw ay kumawala mula sa mga pagpigil ng universe teleportation at nagpatuloy sa pag-charge patungo kay Alvin. Nakabuka ang dagwang bibig nito na parabang nilayon nitong lumunin si Alvin. Shoo! Sa sandaling ito, isa pang Celestial Supreme Treasure ang lumitaw sa mga kamay ni Alvin. Ito ay ang Jasper Celestial Sword. Hinawakan ni Alvin ang Jasper Celestial Sword gamit ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Ang Jasper Celestial Sword ay bumaril kaagad sa sarili nitong. Tila kayang tumago sa lahat ng bagay. Kahit gaano kalakas ang halimaw, naputol pa rin ito sa dalawa ng espada. Maya-maya, nawala ito ng walang bakas. Isang welga upang magdulot ng takot sa puso ng lahat. Sa aking natitirang Sun Saint origin, muli ko na lang maihagis ang galaw na iyon. Gayunpaman, kung gagamitin kong muli ang paglipat na iyon, ang aking Sun Saint origin ay ganap na maubos. Tiyak na mamamatay ako kapag nakatagpo ako ng isa pang kalaban. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Alvin sa sandaling ito. Biglang. Hindi. Isang paghihinagpis na sigaw ang tumunog na nagpapalamig sa gulugod ni Alvin. Siya ay likas na lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng boses at natuklasan na ito ay mula kay Frederick, ang sect leader ng Forgotten Dust Sect. Sa kasalukuyan, si Frederick ay nakatingin sa isang direksyon habang siya ay sumisigaw. Hindi. Alvin at ang puso ng lahat ay lumubog nang sundan nila ang linya ng paningin ni Frederick. Ang isa sa mga walang sekta na magsasaka ay pinapatay ng isa sa mga dambuhalang hayop. May namatay. Malaking pagbabago ang mga ekspresyon ni na Lord Win at Sojan. Bagamat pareho silang napakalakas, hindi nila siya nailigtas sa tamang panahon. Damn it! Namutla ang mukha ni Carmelito, ang pinuno ng Thousand Years Alliance. Baka sa mga mata niya ang desperasyon. Ang tuntunin ng ikalawang pagsubok ay kapag ang isang tao sa grupo ay namatay, lahat ay papatayin. 2,143. Sa kasalukuyan, walang namatay sa dalawa pang grupo, ngunit may namatay sa kanilang grupo. May namatay. Hindi lamang nagbago mga ekspresyon ni Lord Win, Sojen, Carmelito, at Frederick, ngunit maging si Alvin at ang iba pang mas mabagal na mag-react ay natigilan din. Ngayong may namatay sa kanilang grupo, hindi ba't lahat sila ay maaalis na rin? Sa kasong ito, ang pag-aalis ay nangangahulugan ng kamatayan. Natigilan pa rin ang lahat sa grupo ni Alvin nang mapuno ng ingay ang kuweba na kanilang kinaroroonan. Unti-unting lumakas at bumilis ang hagong ingay. Nagsimulang hindi mapalagay si Alvin at ang iba pa nang marinig nila ang ingay. Biglang. Ipasok ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Go now! Now! Isang boses na may bahid ng pagkabalisa ang umungal sa mga tainga ni Alvin.
May sapat lang na panahon si Alvin upang matukoy na si Elderhal ang nagsalita, hindi niya inisip ang dahilan kung bakit siya hiniling ni Elderhal na pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Mabilis niyang ginawa ang sinabi sa kanya. Sa isang pag-iisip lang, pumasok siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda na kasing laki ng isang maliit na alikabok sa kanyang tainga. Sa sandaling ito, kahit na ilantad niya ang pagkakaroon ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, wala siyang pakialam. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ni Elderhal ng napakasabik. Dahil dito, sa sandaling matapos magsalita si Elderhal, pumasok siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda nang hindi nagtatanong dito. Ang pagkawala ni Alvin ay natural na natuklasan ng pinakamalakas na tao sa grupo, sina Lord Win at Sojan. Gayunpaman, bago sila makag-isip tungkol dito, ang kuweba ay sumabog na may dumadagindong na tunog. Boom! Ang puwersa ay hindi kapani-paniwalang malakas. Bagamat lumitaw lamang ito sa isang maikling sandali, sinira nito ang lahat, kabilang ang dalawang powerhouse sa itaas at sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, sina Lord Win at Sojan, sa alabok. Sa harap ng puwersang iyon, kahit ang isang kasing lakas ni Lord Win ay walang paraan para ipagtanggol ang sarili at napatay sa isang kisap mata. Kung hindi man lang may pagtanggol ng isang kasing lakas niya ang kanyang sarili, ang iba ay walang pagkakataon. Bagamat ang maikli ngunit napakalakas na pagsabog ay dumurog sa lahat ng nasa kuwebang iyon sa alabok, may kakaibang bitik ng alikabok na nanatiling hindi nagalaw. Sa kabilang banda, nang pumasok si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, bago niya mahanap ang kanyang kinatatayuan, naramdaman niya ang isang malakas na lindol sa labas. Dahil dito, pinalabas si Alvin mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Matapos mailabas sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, nakaramdam si Alvin ng pagkahilo at pagkahilo. Tila siya ay dumaranas ng concussion at internal injuries. Masama ang pakiramdam ko. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Alvin ay talagang hindi ganoon kalubha. Makaka-recover siya pagkatapos magpahinga sandali. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, natigilan siya nang makita niya ang kanyang walang laman na paligid. Ito. Wala na ang kuwebang kinaroroonan niya, at nawala na rin ang mga tao sa grupo niya. Ano? Anong nangyari? Nagulat si Alvin na hindi siya makapag-react kahit sandali. Bago ang maikli ngunit malakas na pagsabog ay dumurog sa lahat sa kuweba at naging alikabok, nakapasok na si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda gaya ng itinuro sa kanya ni Elderhal. Ito ay kung paano siya nakatakas sa kakilakilabot na kapalaran. Ang timing ni Alvin ay hindi nagkakamali. Halos sa sandaling pumasok siya sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, inilagay ang kanyang sarili sa ilalim ng proteksyon ng pagoda, ang kuweba ay sumabog ng marahas. Ang lakas ng pagsabog ay napakalakas na kaya nitong pumatay ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na hindi nakapasa sa Heavenly Tribulation, lalo pa sa isang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage tulad ni Lord Win. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang killing formation na inilatag ng tatlong eminent celestial na nakapasa sa Heavenly Tribulation. Ang killing formation ay lubhang kakaiba. Inipon na nito ang lahat ng puwersa nito bago nito pinakawalan ang puwersa sa isang iglap lamang. Ang puwersa ay katumbas ng magkasanib na lakas ng tatlong eminent celestial. Imposibleng ipagtanggol ng isang eminent celestial ang killing formation nang hindi namamatay o nasugatan ng husto, lalo pa ang isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na hindi pa nakakalampas sa Heavenly Tribulation. Batay dito, makikita ang nakakatakot na lakas ng killing formation na itinayo ni Jared at ng iba pang dalawang kilalang celestial. Mabilis. Lalamunan ng mga katutubong espiritual na ugat sa loob ng mga labi ng kaluluwa na hindi pa nakakalat. Ang boses ni Elderhal ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin habang siya ay tulala pa rin. Nang marinig ito, nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at agad na pinalawak ang kanyang divine consciousness. Natuklasan niya na maraming mga labi ng kaluluwa sa paligid niya. Bukod dito, ang mga katutubong espiritual na ugat sa mga labi ng kaluluwa ay nagsisimula ng maglaho. Lamon. Nang walang anumang pag-aalinlangan o labis na pag-iisip tungkol sa mga kaluluwang nakapaligid sa kanya, sinimulang kainin ni Alvin ang innate spiritual roots.
Alam niyang kung hindi niya lalamunan ang innate spiritual roots sa lalong madaling panahon, lahat sila ay mawawala. Sa oras na iyon, hindi niya magagawang lamunin ang mga ito. Indigo innate spiritual root. Isa pang indigo innate spiritual root. Blue innate spiritual root, blue innate spiritual root. Nagulat si Alvin nang lamunin niya ang innate spiritual roots mula sa mga labi ng kaluluwa sa paligid niya. Natuklasan niya na mayroong 2 indigo innate spiritual roots, 5 asul na innate spiritual roots, at maraming berdeng innate spiritual roots. May innate spiritual root. Matapos lamunin ang lahat ng innate spiritual roots sa paligid niya, natuklasan ni Alvin na ang kanyang innate spiritual root ay naging dark indigo innate spiritual root. Ang kanyang madilim na indigo na innate spiritual root ay isang hakbang na lang mula sa pagiging violet na innate spiritual root. Kung muli kong malalamon ang napakaraming innate spiritual roots na tulad nito, ang aking innate spiritual root ay malapit ng maging violet. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang sa pananabik habang dinilaan niya ang kanyang mga labi pagkatapos niyang matuklasan ang improvement sa kanyang innate spiritual root. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nanambalik ang katinoan ni Alvin at naalala ang mga taong kasama niya sa kuweba. Elder Hal. Tiyang innate spiritual roots na kinain ko. Nabibilang ba sila sa mga miyembro ng grupo ko? Bahagyang nanginig ang boses ni Alvin nang tanungin niya si Elder Hal. Makatuwiran kung bakit ang mga innate spiritual roots ay mataas ang grado kung sila ay pag-aari ni Lord Win, Sogen, at ng iba pa. Si Lord Win ay isang powerhouse sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Si Sogen ay isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sa Dao Martial Saint Land, kung gusto ng isa na makapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage, ang isa ay kailangang magkaroon ng indigo innate spiritual root. Naturally, may mga pagbubukod dito. Sa mahabang kasaysayan ng Dao Martial Saint Land, may mga kaso ng mga taong may asul na innate spiritual roots na pumasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Gayunpaman, ang mga kasong ito ay kakaunti at napakalayo. Tama ka. Ito ang kanilang innate spiritual roots, mahinahong sagot ni Elder Hal. Ay ito ba talaga ang kanilang innate spiritual roots? Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang sagot ni Elder Hal. Baka sa mukha niya ang pagkabigla habang nanginginig ang boses niya nang sabihin niyang, paanong posible? Sila ay pinatay ng killing formation pagkatapos kong hilingin sa iyo na pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sinabi ni Elder Hal, mabuti na lang at hindi ka nagdalawang isip. Kung hindi, namatay ka na sana. Ang lakas ng pagsabog ay halos nasa tuktok na sa mundong ito. Kahit na ang isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na hindi nakapasa sa Heavenly Tribulation ay hindi makakapagtanggol laban sa lakas ng pagsabog na iyon. Upang ipagtanggol ito ng hindi nasugatan ng husto o posibleng namamatay. Ang killing formation ay nakakuha ng napakaraming puwersa at pinalaya ito sa isang iglap. Ang formation na ito ay pinagsama-samang nilikha ng 3 eminent celestial. Ipinaliwanag ni Elder Hal kay Alvin ang panganib na dinaanan niya kanina. Pagkaraang huminto sandali, sinabi ni Elder Hal, bagaman ang puwersang iyon ay halos walang kapantay sa mundong ito, maaari lamang nitong sirain ang mga bagay mula sa mundong ito tulad ng spatial rings at saint weapons. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay isang celestial supreme treasure, kaya hindi ito apektado ng pagsabog. Si Alvin ay basang-basa sa malamig na pawis pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Elder Hal. Mapalad na ako ay likas na nakinig kay Elder Hal at pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kung hindi ako makakatakas sa nakakatakot na puwersang iyon. Sa sandaling ito, si Alvin ay humihinga ng husto at ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Malapit na siyang mamatay. Matapos kumalma si Alvin, agad siyang nagpasalamat kay Elder Hal. Elder Hal, salamat. Kadalasan ng malaking panganib ay may malaking gantimpala. Ang pangyayaring ito ay isang pagpapala sa disguise, sabi ni Elder Hal. 2,144. Isang blessing in disguise. Hindi napigilan ni Alvin na tumawa ng mapait nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Sa totoo lang, maaari itong ituring bilang isang blessing in disguise para kay Alvin.
Hindi lamang niya nagawang makatakas sa kamatayan, ngunit nagawa rin niyang lumunin ang maraming high-grade na innate spiritual roots na naging sanhi ng kanyang innate spiritual root sa isang dark indigo innate spiritual root. Sa kasalukuyan, isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging isang violet. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng panginginig sa kanyang gulugad nang isipin niya ang tungkol sa pagkamatay ng mga powerhouse tulad nina Lord Win at Sojan. Bukod sa pagiging isa sa mga nangungunang powerhouse sa Sin City, ang cultivation base ni Lord Win ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nasa ika-9 na ranggo sa Supreme Saint Ranking. Para kay Sojen, ang Green Bat King, hindi lamang siya isa sa 4 na mahusay na Karmapas mula sa Black Ketre sect, ngunit sa kanyang cultivation base sa 7th form of the Saint Celestial Stage, siya ay nireranggo sa ika-24 sa Supreme Saint Ranking. Sa Dao Martial Saint Land, sikat sina Lord Win at Sojan. Gayunpaman, ang dalawang powerhouse na ito ay napatay sa pseudo realm na ito sa isang kisap lang ng mata. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang sila nagkaroon ng oras para mag-react, lalo pat magdepensa laban sa nakakatakot na puwersang iyon. Kung alam nila ang mangyayari, kahit bigyan pa sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hindi ko akalain na papasok sila sa pseudo realm kahit na pinilit sila. Sigurado si Alvin dito. Para sa pinuno ng Thousand Years Alliance, Carmelito, at sa sect leader ng Forgotten Dust Sect, Frederick, at sa iba pa, sigurado akong magiging ganoon din sila. Ang grupo ng mga taong kanina pa nabubuhay ay napatay sa isang kisap mata. Sa kasalukuyan, ang pakiramdam ni Alvin ay komplikado. Hindi na siya nakaramdam ng kagalakan sa pagpapabuti ng kanyang innate spiritual root. Nagpasalamat lang siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, at ang pagsabog ay maikli lang. Kung tumagal pa ang pagsabog ay namatay na siya. Kahit ngayon, ang noo ni Alvin ay basang-basa sa malamig na pawis, at ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Lumipas ang oras ng tahimik. Pagkaraan ng 15 minuto, sa wakas ay nakabawi si Alvin mula sa pagkabigla. Luminggalinga siya sa paligid niya at natuklasan niyang wala sa kanyang paligid. Wala siyang makitang malinaw, at hindi niya alam kung saang direksyon siya dapat pumunta. Malinaw sa puntong ito na hindi na niya kailangang lumahok sa mga pagsusulit. Nakatayo siya sa malawak na kawalan na parang bangka sa gitna ng dagat, naliligaw at nag-iisa. Tila nakalimutan na siya ng 3 eminent celestial na lumikha ng pseudo realm na ito. Elder Hal, dapat ay namatay ako tulad nina Lord Win at Sojan, ngunit nagawa kong mabuhay dahil sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Mukhang hindi ito pinansin ni Jared at ng iba pang 2 eminent celestial, sabi ni Alvin kay Elder Hal, paano ako aalis sa pseudo realm na ito ngayon? Sa kasalukuyan, hindi na hinanap ni Alvin ang mga kayamanan sa pseudo realm na ito. Ang tanging gusto niya lang ay umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya ang nangyari kanina. Napakalapit na niya sa kamatayan. Nakaramdam pa rin siya ng panginginig sa kanyang gulugad nang maisip niya kung gaano na siya kapit sa kamatayan. Kung maaari lang ay ayaw na niyang maranasan muli ang ganoong bagay. Dahil dito, gustong-gusto niyang umalis sa lugar na ito. Bakit mo gustong umalis sa pseudo realm na ito? Tanong ni Elder Hal bilang tugon sa tanong ni Alvin. Elder Hal. Mapait na ngumiti si Alvin. Sa kasalukuyan, itinuturing akong natanggal sa mga pagsubok na itinakda ni Jared at ng iba pang 2 eminent celestial. Bagamat nakaligtas ako, sigurado akong hindi ako makakasali sa mga susunod na pagsubok. Kung hindi ako makakasali sa mga susunod na pagsusulit, hindi ba't nangangahulugan ito na hindi ako makakaalis dito, kung sakali? Lugar habang kaya ko sa halip na mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng aking buhay dito. Ipinaliwanag ni Alvin kung bakit niya gustong umalis. Baka hindi ka makasali sa mga susunod na pagsusulit. Gayunpaman, hindi mo ba gustong ipagpatuloy ang pag-unlad ng iyong innate spiritual root? Tanong ni Elder Hal. Ano ang ibig mong sabihin, Elder Hal? Natigilan si Alvin. Hindi niya naintindihan ang mga salita ni Elder Hal. Ang aking lakas ay naibalik sa antas ng isang celestial. Dahil dito, ang aking divine consciousness ay nakakakita sa pseudo realm na ito.
Halimbawa, ang iba pang dalawang grupo ay kasalukuyang dumaan sa ikatlong pagsubok, agad na sinabi ni Elder Hal, ang panuntunan ng ikatlong pagsubok ay katulad ng pangalawang pagsubok. Kung sino man sa grupo ang mamatay, lahat sa grupo ay mamamatay din. So ano? Umiling si Alvin habang nakangiti ng mapait. Hindi ko nga alam kung nasaan sila ngayon. Paano ko lalamunan ang kanilang innate spiritual roots pagkatapos nilang mamatay kung hindi ko alam kung nasaan sila? Sigurado ka bang hindi mo mahahanap ang kanilang lokasyon? Tanong ni Elder Hal. Ang tanong ni Elder Hal ay napawi ang mapait na ngiti sa mukha ni Alvin. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Elder Hal, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang matutulungan mo akong mahanap at lamunin ang innate spiritual roots ng mga naalis? Oo naman. Tiwala si Elder Hal. Sinabi ko na sa iyo kanina na natatanaw ko ang pseudo-realm na ito sa pamamagitan ng aking divine consciousness. Kanina, hinanap ko ang pseudo-realm na ito at nakita ko ang mga lokasyon ng iba. Parehong grupo ay nasa restrictive space na katulad ng kuweba na kinaroroonan mo kanina. Hindi sila masyadong magkalayo sa isa't isa. Kung mananatili ka sa gitna ng dalawang restrictive space sa alinmang lugar, kung makakapaglakbay ka sa mas kaunting oras sa pagitan ng dalawang lugar, kung makakapaglakbay ka sa mas kaunting oras, maaari kang maglakbay sa isang lugar, sa iyong buong bilis. Ang isa sa dalawang mahigpit na puwang ay nakatakdang masira, at ang mga tao doon ay tiyak na mamamatay sa oras na iyon, maaari kang maglakbay sa lugar na iyon. Ang ilan sa mga katutubong espiritual na ugat ng mga taong iyon ay maaaring nawala na kapag dumating ka, ngunit may natitira para sa iyo na lalamunan at pagbutihin ang iyong innate spiritual root. Tumango si Alvin ngunit walang saya sa kanyang mukha. Sa katunayan, nalungkot siya sa pagkawala ng mga buhay na iyon. Elder Hal. Biglang tinanong ni Alvin sa Elder Hal. Mayroon ka bang paraan para ipadala sila o ihinto ang mga pagsusulit? Ang innate spiritual roots ay isang malaking tukso, ngunit mas interesado si Alvin na iligtas ang buhay ng dalawang grupo ng mga tao kung maaari niyang piliin. Hindi dahil malambot ang puso niya. Ito ay dahil naisip niya ang tungkol sa mga chismis na ang Devil clans mula sa Land of Exile ay sumalakay sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Bagamat halos hindi na pinag-uusapan ito ng mga tao sa upper province, nag-aalala pa rin si Alvin. Sinabi sa kanya ng kanyang gut instinct na may mali. Gaya nga ng kasabihan, it's always wise to play it safe. Paano kung talagang sinalakay ng Devil Clan ang lower province ng Dao Martial Saint Land? Sa oras na iyon, hindi lamang mga nakatira sa lower province ng Dao Martial Saint Land ang mawawala, ngunit ang upper province ay maaapektuhan din. Ito ay hindi maiiwasan. Sa oras na iyon, ang sangkatauhan ay kailangang manindigan ng magkaisa laban sa Devil Clans. Sa kasalukuyan, sa mga taong pumasok sa pseudo-realm na nilikha ni Jared at ng dalawang Eminent Celestial, dapat marami pang magsasaka sa itaas o sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage bukod kina Lord Win at Sojen na namatay. Kung ang Devil Clans ay nilayo na salakayin ang upper province, ang mga cultivator na ito sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay walang alinlangan na magiging pangunahing puwersa para sa sangkatauhan sa digmaan laban sa Devil Clans. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Alvin na mabuhay ang mga taong ito. Kahit na hindi sila kilala ni Alvin at ang innate spiritual roots ay isang malaking tukso sa kanya, hinihiling pa rin niya na mabuhay sila. Hindi ko sila mapapaalis at hindi ko rin mapipigilan ang mga pagsubok na ginawa ng tatlong Eminent Celestial maliban kung makakaalis ako sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Mabilis na sinagot ni Elder Hal ang tanong ni Alvin. Ang sagot ni Elder Hal ay ikinadismaya ni Alvin. Maya-maya ay parang may naisip siya nang magsimulang magningning ang kanyang mga mata. Elder Hal, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ko sila may iligtas? Tanong ni Alvin. Ikaw. Masyado kang mahina. Para mailigtas sila, kailangan mong maging celestial kahit papaano. Sinabi ni Elder Hal, na sinira ang pag-asa ni Alvin, kahit na alam mo ang lokasyon ng kanilang paghihigpit na espasyo, hindi ka makakapasok sa iyong kasalukuyang lakas, lalo pat iligtas sila. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag ni Elder Hal, ang tanging bagay na magagawa mo ngayon ay manood mula sa gilid at huwag sayangin ang innate spiritual roots ng mga taong ito.
Walang paraan na mailigtas mo sila. Wala kang kapangyarihan. Walang dahilan para malungkot ka na hindi mo sila mailigtas. Matapos makinig kay Elder Hal, napagtanto ni Alvin na maaari lamang niyang panoorin ang pagkamatay ng mga taong ito. Kasunod nito, pinangunahan ni Elder Hal si Alvin sa gitna kung saan matatagpuan ang dalawang restrictive space. Pagkatapos, hinintay ni Alvin ang tagubili ni Elder Hal. Samantala, dumaan sa ikatlong pagsubok ang dalawa pang grupo. Tuwang-tuwa sila na nakaligtas sila sa ikalawang pagsubok at nakaabaya sa ikatlong pagsubok. Gayunpaman, nang mapagtanto nila na ang panuntunan ng ikatlong pagsusulit ay katulad ng ikalawang pagsusulit, muli silang nakaramdam ng kaba. 2,145. Ang dalawang grupo ng mga tao na nakaligtas sa ikalawang pagsubok ay patuloy na nananalangin para sa mga tao mula sa kabilang grupo na mamatay muna. Kung tutuusin, kung may namatay sa kanilang grupo, lahat sila ay mamamatay din. Kung makakapili pa sila, marami sa kanila ang hindi napapasok sa lugar na ito. Nakalulungkot na wala na silang opsyon na iyon. Samantala, si Alvin ay nagpapahinga sa espasyo sa pagitan ng dalawang restrictive space kung saan ang dalawang grupo ay sumasailalim sa ikatlong pagsubok. Bagamat tila nagpapahinga siya ng walang pag-aalala, mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Natural, si Alvin ay labis na natukso ng mga katutubong espiritual na ugat na magagawa niyang lamunin, ngunit kailangan niyang isantabi ang sarili niyang interes at isipin ang mas malaking larawan. Paano kung ang Devil Clans ay sumalakay sa Dao Martial Saint Land? Gusto ni Alvin na pagbutihin ang kanyang innate spiritual root para mas lumakas siya sa mas mabilis na bilis. Sa paggawa nito, may ililigtas niya si Kelly at ang kanilang anak na babae mula sa fire worship sect sa lalong madaling panahon. Kung si Kelly ang nasa posisyon ko, gagawin niya ang parehong desisyon. Alam ni Alvin kung gaano kabait si Kelly. Kung nag-alay siya ng napakaraming buhay para sa kanyang sariling kapakinabangan, hanggang sa punto kung saan ginawa niyang walang pagtatanggol ang mga tao laban sa Devil Clans, tiyak na magagalit si Kelly kahit na iligtas niya siya. Gayunpaman, walang kapangyarihan si Alvin na gumawa ng anuman. Kahit na gusto niyang iligtas ang mga powerhouse na iyon, walang paraan para makapasok siya sa mga restrictive space gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Hindi naman sa ayaw kong iligtas kayong lahat, wala talaga akong magawa. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na walang magawa. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Alam niyang may mga bagay na hindi niya kontrolado. Ang buhay ay hindi palaging magiging smooth sailing. Elder Hal, kapag ang mga tao sa isa sa mga restrictive space ay inaalis na, kakalat ba ang puwersa dito? Dapat ba akong magtago sa Seven Treasures Exquisite Pagoda tulad ng ginawa ko noon? Tanong ni Alvin kay Elder Hal. Kung ang puwersa mula sa Killing Formation ay maaaring kumalat sa kinaroroonan ni Alvin, kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Nakita na niya kung ano ang maaaring gawin ng mapanirang puwersang iyon. Hindi lamang ang malaking kuweba ang nawasak, ngunit maging ang mga powerhouse na kasing lakas ni na Lord Win at Sojen ay agad na napatay. Walang natira sa kanila. Dahil dito, nakaramdam siya ng pag-iingat. Hindi yun kailangan, sabi ni Elder Hal bilang tugon sa tanong ni Alvin, ang puwersa mula sa Killing Formation ay nakakaapekto lamang sa mahigpit na espasyo. Upang mapakinabangan ang lakas ng pagsabog, ito ay maikli at nakakaapekto lamang sa isang partikular na lugar. Hindi mo na kailangang magtago sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kailangan mo lang maghintay para sa espasyo. Tumanggaw si Alvin, at tahimik niyang hinintay ang hudyat ni Elder Hal. Patuloy na lumipas ang oras. Hindi alam ni Alvin kung ilang oras na ang lumipas nang marinig niyang sinabi ni Elder Hal, "Bilasan mo ang mahigpit na espasyo sa iyong kaliwa. Pumunta ka. Pumunta ka." Sa sandaling hinimok ni Elder Hal si Alvin, ang Sun Saint Origin na kumukulo sa ilalim ng balat ni Alvin ay agad na lumabas. Mabilis siyang sumugod sa direksyon na sinabi sa kanya ni Elder Hal na pumunta sa kanyang buong bilis gamit ang lahat ng mga diskarteng pinagkadalubhasaan niya. Sa tulong ng kanyang assist type na Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at ang kanyang paggalaw na Divine Ability, ang Golden Crow's Wings, natakpan ni Alvin ang kalahati ng distansya sa isang kisap mata lamang.
Sa oras na ito, boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan sa ilang sandali. Kung tumagal pa ang pagsabog, hindi na sana gumalaw si Alvin. As it is, medyo bumagal siya dahil sa gulat. Maya-maya, binilisan niya ulit. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Alvin sa isang open space. Agad niyang ginamit ang kanyang divine consciousness para maramdaman ang mga labi ng kaluluwa na naglalaman ng innate spiritual roots. Indigo innate spiritual root, indigo innate spiritual root. Mayroong 3 light indigo innate spiritual roots. 4 na asul na innate spiritual roots. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nilalamon niya ang innate spiritual roots. 3 indigo innate spiritual roots ay malamang na nangangahulugan na mayroong 3 powerhouse o higit pa sa 7th form of Saint Celestial Stage na namatay dito. Pagkaraan ng ilang sandali, inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon sa kanyang innate spiritual root. Sa kasalukuyan, ito ay padilim ng padilim hanggang sa may kinang ng violet dito. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang kanyang innate spiritual root ay malapit ng maging violet na innate spiritual root. Ilang saglit, nabalot siya ng kanyang emosyon. Samantala, sa kabilang puwang na mahigpit. Binabati kita sa pagpasa sa 3 pagsubok. Malinaw na umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Jared. Natuwa ang lahat nang marinig nila ito. Nakapasa kami sa pagsusulit. May tumawa. Nakaligtas kami. Nakaligtas kami. Ang malalaking panganib ay kadalasang may kasamang magagandang gantimpala. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na ang kahulugan ng kasabihang iyon. Marami sa kanila ang labis na nasa sabik na sila ay nagsasalita ng malakas na tila ito ang pinakamasayang araw sa kanilang buhay. Kahit na ang pinakamalakas sa kanila, ang 3 cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay nakahinga ng maluwag. Nagkatinginan sila na may ngiti sa mga labi. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, bumaantong hininga ang isa sa kanila. Si Madam Snake ay patay na. Ang taong ito ay si Halder na nakilala ni Madam Snake sa pasukan ng Pseudo Realm. Alam niyang namatay siya dahil wala siya sa grupo niya. Sa kasalukuyan, ang grupo ni Halder ang tanging grupo na naiwan sa 3 grupo. Pumasok din si Madam Snake. Nanlaki ang mata ng isang matandang lalaki nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Katulad ni Halder at Madam Snake, ang matandang ito ay isa ring sectless cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage mula sa Sin City. Isa rin siya sa mga patron ng Sin City. Sa katunayan, ang matandang ito ay may mas malapit na relasyon kay Madam Snake kumpara kay Halder. Tumango si Halder. Nakilala ko siya sa labas at sabay kaming pumasok sa lugar na ito. Nakapikit ang kanyang mga mata. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay nagdadalamati sa kanyang matandang kaibigan. Sabay ungol niya, Madam Snake, hindi ka na sana sumama. Dapat hindi ka pumunta. Ngayon. Biglang tumunog muli si Jared. Nakuha nito ang atensyon ni Halder at ng iba, at agad silang natahimik. Lahat kayo ay masayang-masaya na nakapasa sa pangatlong pagsubok. Lahat kayo ay malamang na iniisip na isang hakbang pa kayo para makuha ang mga kayamanan at ang ating mga pamana, tama ba? Sa sandaling ito, si Halder at ang iba pang 2 powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay nakasimangot. Nakita nilang medyo kakaiba ang mga salita ni Jared. Gayunpaman, ang iba ay hindi nakakalimutan at malinaw na natutuwa. Sa totoo lang, lahat sila ay labis na masaya. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo na walang mga kayamanan sa kaharian na ito na ating nilikha, pabayaan ang ating mga pamana. Sabi ng boses ni Jared na may pangungutya. Sa sandaling matapos magsalita si Jared, ang mga ekspresyon ni Halder at ng iba pang 2 powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay nagbago ng malaki. Walang kayamanan. Walang legacy. Agad na bumangon ang isang masamang pakiramdam sa kanilang mga puso. Walang kayamanan. Walang legacy. Ito. Anong nangyayari? Joke ba ito? Pinagtatawanan mo ba ako? Ilang sandali pa ay nanambalik ang pakiramdam ng iba. Natagpuan pa rin nilang mahirap paniwalaan ang mga salita ni Jared. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang malamig na katotohanan.
Siguro nagbibiro siya, di ba? Siya dapat. Mayroong ilang mga tao na nakahawak pa rin sa isang piraso ng pag-asa. Ang tatlong powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay hindi gagawa ng pseudo-realm para lang paglaruan sila, tama ba? Nahirapan silang paniwalaan. Alam kong marami sa inyo ang mahihirapang paniwalaan na ang aking mga kaibigan at ako ay gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap para lamang gumawa ng isang pseudo-realm na paglaruan kayong lahat. Nagpatuloy si Jared sa pagsasalita na parang nahuhulaan na niya ang reaksyon ng mga tao. Sa nakikita kung paano kayong lahat ang nakaligtas, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang totoo ay mga kaibigan ko at hindi ako tao. Natural, hindi kami Saint Beasts. Kami ay mula sa Devil's Clans na pinilit na manatili sa Dao Martial Saint Land of the Humans. Pangangaso ng mangkukulam mula sa mga kapangyarihan ng tao. Ang mga salita ni Jared ay nabigla kay Halder at sa iba pa. Devil Clans. Ang lalaking ito na nag-claim na si Jared ay mula sa isa sa mga Devil Clans. 2,146. Hindi inaasahan ni Halder at ng iba pa ang pseudo-realm na inakala nilang isang treasure vault na naiwan ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay magiging isang bitag para sa mga powerhouse ng tao sa Dao Martial Saint Land ng tatlong Diablo. Kung alam nila ito, hindi sila makapasok sa kaharian na ito kahit na sila ay 10,000 beses na mas matapang. Paano ito posible? Paano siya naging devil? Ang kaharian na ito ay nilikha ng tatlong Diablo. Kung ang kaharian na ito ay talagang nilikha ng mga Diablo, malamang na pinaglalaroan lang nila tayo. Hindi lang nila tayo pinaglalaroan. Balak nila tayong patayin. Ang mga taong ito na maswerte, na makapasa sa ikatlong pagsubok ay hindi na masaya. Nakaramdam lang sila ng takot sa mga sandaling ito. Kung si Jared ay isang Diablo, tiyak na hindi niya sila pababayaan. Noong Human Devil Era, ako at ang aking mga kaibigan ay mga normal na Diablo lamang, patuloy na sinabi ni Jared na may bahid ng sakit sa kanyang boses, pagkatapos talunin ng mga Devil Clans ng mga kapangyarihan ng tao sa Dao Martial Saint Land, ang mga tao ay nagpatuloy sa pagpatay sa mga Diablo na nabigong bumalik sa Exiled Realm. Napanood ko na hindi ko sila napatay ng mga tao. Mapalad na nakaligtas at nakatagpo ng 10 iba pang mga kasama, gayunpaman, sa mga sumunod na taon, ang ilan sa kanila ay namatay sa katandaan sa huli, tanging ako at 2 iba pang mga Diablo ang nakalusot sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Pataas. Tumigil sandali si Jared bago niya sinabing, natural, ang pinaka-gusto namin ay bumalik sa Exiled Realm o tinatawag ninyong mga tao na Land of Exile. Gayunpaman, tinatakan ng ilang powerhouses ng tao ang luha sa space barrier sa pagitan ng Saint Province Realm, ang pangalan na tinatawag ng mga Devils Dao Martial Saint Land, at Exiled Realm. Ang mga ekspresyon ni Halder at ng iba ay patuloy na nagbabago. Narinig nila ang malalim na puot sa boses ni Jared nang magsalita ito. Alam na alam nilang hindi niya sila pababayaan. Tumakbo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Di nagtagal, nagdesisyon si Halder at ang iba pa. Sa kasalukuyan, lahat sila ay nakulong sa mahigpit na espasyo. Walang labasan. Nagsimulang sumipol ang hangin sa hangin habang naghiwa-hiwalay si Halder at ang iba pa para maghanap ng paraan palabas sa lugar na ito. Bagaman sinubukan nilang maghanap ng daan palabas kanina, hindi sila naghanap ng lubusan. Hindi naman kasi nila akalain na papatayin sila. Gayunpaman, batay sa mga salita ni Jared, halatang hindi sila mabubuhay kung patuloy silang mananatili dito. Boom! 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 Matapos mabaygo si Halder at ang iba pa na makahanap ng paraan palabas, lahat sila ay nagsimulang piliting lumabas gamit ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa sandaling dumaong ang kanilang mga suntok, sipa, at mga diskarte, ang espasyo ay sumisipsip ng puwersa. Nako, hindi. Ang lugar na ito ay parang maliit na restrictive na kinalalagyan natin kanina. Nai-absorb nito ang ating mga enerhiya o ang ating mga enerhiya ay maaaring dumaan dito, ngunit ang ating mga pisikal na katawan ay nakulong dito.
Sa oras na ito, lahat sila ay nanimbalik ang kanilang katinoan at naalala ang maliit na espasyo na kasya lamang ng dalawang matanda noong una silang pumasok sa kaharian at nakatagpo ng unang serye ng mga pagsubok. Sa lugar na iyon, ang kanilang mga enerhiya ay maaaring dumaan sa kalawakan ngunit ang kanilang mga pisikal na katawan ay hindi maaaring. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kasabay nito, si Jared ay nagpatuloy sa pagsasalita habang si Halder at ang iba pa ay desperadong naghahanap ng paraan. Para makaiwas sa pamamaril, nagtago kami ng mga kaibigan ko sa Mortal Continent sa Saint Province Realm mo. Bagamat natagalan kami sa paglilinang, mas ligtas doon. Ganun lang, patuloy kaming nag-cultivate habang ang Thou Martial Saintland ay nahati sa dalawa hanggang sa marating namin ang 9th form of the Saint Celestial Stage at nalampasan namin ang Heavenly Tribulation na aming pinangarap sa wakas. Bago kami umakyat, nagpasya kaming mag-iwan ng regalo para sa susunod na henerasyon ng mga Diablo kapag sinalakay nila ang Saint Province Realm. Ang redyalong ito ay ang pagkamatay ninyong mga tao, sigurado akong lahat kayo ay itinuturing na mga elite sa Saint Province Realm pagkatapos ng lahat, tanging ang mga nasa ika-4 na anyo ng Saint Celestial Stage ang makakapasa sa unang serye ng mga pagsubok sa street. 4 nanograms tao. Ang mga salita ni Jared ay naging dahilan upang muling magbago ang mga ekspresyon ni Halder at ng iba pa. Hindi nila inaasahan na si Jared at ang kanyang dalawang kasama ay may pukana ng ganoon katagal. Bukod dito, sila ay naging biktima ng pukana ng mga Diablo. Sa sandaling ito, naramdaman nilang sila ang pinakamasayang tao sa mundo. Nagsisi silang lahat sa pagiging gaaman at pagpasok dito. Kung bibigyan sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hindi sila papasok sa lugar na ito kahit na sila ay bugbugin. Ang pseudo-realm na ito na aming ginawa ay kontrolado ng dalawang formation. Ang formation na ito sa Upper Province ay konektado sa isa pang formation sa Lower Province. Bagamat ang dalawang formation na ito ay nasa magkaibang kaharian, dahil sa pinagsamang pagsisikap sa pagitan ko at ng aking mga kaibigan, ang formation ay nakakaunawa sa isa't isa at hindi apektado ng space barrier. Patuloy na sinabi ni Jared, ito ay medyo katulad ng Inter-Province Transportation Formation na nilikha ng mga tao upang i-connecta ang Lower Province at Upper Province. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang ating formations ay hindi nagdadala ng mga buhay na bagay. Ito ay nagsisilbing detector. Para ma-activate ang formation na itinakda natin sa Upper Province, ang formation sa Lower Province ay kailangang makipag-ugnayan sa mga purong Devil's Chi. Bago ang aming pag-akyat, wala nang mga Diablo sa Saint Province Realm. Kaya hindi kami nag-aalala na ang formation ay hindi sinasadyang ma-activate. Sa conclusion, ang araw na ang formation sa Upper Province ay isinaaktibo ay ang araw na ang mga Diablo mula sa Exiled Realm ay sumalakay sa Saint Province Realm. Si Jared ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto habang siya ay nagsasalita. Ang unang lugar na mararating ng mga Diablo kapag dumaan sila sa barrier ay ang Lower Province ng Thou Martial Saintland. Hanggat isang tao mula sa Devil Clans ang papasok sa Lower Province, ay activate nito ang formation sa Lower Province, at pagkatapos ay i-activate ang formation sa Upper Province. Kapag nangyari iyon, isang pasukan sa isang pseudo-Devil Clans ang lilito sa probinsya. Realm muli. Ang iyong pagkamatay ay magiging isang malaking kawalan sa sangkatauhan at sa lahat ng Saint Beast. Magiging mas madali para sa mga Diablo na masakop ang Saint Province Realm sa iyong mga kamatayan marahil, sa wakas ay makakamit natin ang hindi natin naabot sa panahon ng tao at lipulin ang lahat ng tao sa pagkakataong ito. Matapos ikwento ni Jared ang lahat ng nangyari mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, tumawa siya ng nakakatakot. Ginagapang nito ang balat ng lahat. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang makikita sa mga mata ng lahat. Batay sa mga salita ni Jared, ang pasukan sa realm na ito ay lalabas lamang kapag ang Devil Clans ay sumalakay sa Saint Province Realm, tama ba? Tanong ng isa sa mga walang sekta na magsasaka sa nanginginig na boses. Para bang kailangan niya ng karagdagang kumpirmasyon? Tama, maya-maya ay sumagot sa nanginginig na boses. Ay ibig sabihin totoo ang chismis. Nilusob na ng Devil Clans ang Thou Martial Saintland. Sa katunayan, baka nakuha na nila ang Lower Province.
Nanlaki ang mga mata ng maraming tao at nag-iba ang ekspresyon nila nang marinig nila ito. Kung gagawin natin ang mga tao na lipulin ng mga dyablo dahil sa ating kasakiman, magiging makasalanan tayong lahat. Mataimtim na sabi ni Halder. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng panginginig ng iba. Sa totoo lang, lahat sila ay magiging makasalanan kung ang mga tao ay lipulin ng Devil Clans dahil sa pagkawala ng malalakas na powerhouses. Tatlo tayo lalo na. Malungkot na sabi ni Halder habang nakatingin sa dalawa pang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sa buong Dao Martial Saint Land, mayroon lamang isang dosenang o kaya kilalang powerhouse sa o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Ngayon, tatlo sa kanila ang mawawala sa lugar na ito. Bukod dito, hindi nila binilang ang iba pang mga powerhouse sa o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage tulad ni Madam Snake na namatay. 2,147. Bukod kay Madam Snake, tiyak na marami pang powerhouse sa o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage na pumasok sa Pseudo Realm. Si Halder at ang iba pang dalawang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay tiyak dito. Pagkatapos ng lahat, ang natitirang mga tao na nakapasa sa unang serye ng mga pagsusulit ay hinati sa tatlong grupo. Sa teorya, ang pinagsamang lakas ng bawat grupo ay dapat na halos pareho. Matapos humina ang tawa ni Jared, sinabi niya, dahil lahat kayo ay nakapasa sa ikatlong pagsusulit. Bibigyan ko kayo ng karagdagang 15 minuto bago ma-activate ang killing formation sa lugar na ito. Pagkatapos nito, katulad ng iba pang dalawang grupo, lahat kayo ay magiging alabok. Enjoy your final 15 minutes, greedy humans. Pagkatapos noon, tuluyang tumigil sa pagsasalita si Jared. Si Halder at ang iba pa na nakabawi mula sa pagkabigla, natural, nakaramdam ng pagkabalisa. 15 minuto. 15 minutes na lang ang natitira nila. Paano? Anong gagawin natin ngayon? 15 minutes. May 15 minutes tayo bago tayo mamatay. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Bakit ka sumisigaw? Hindi lang ikaw ang ayaw mamatay. Matapos malaman na mamamatay silang lahat sa loob ng 15 minuto, nagbago ang ekspresyon ng maraming tao habang nanginginig ang kanilang mga katawan sa takot. Hindi sila mapakali. Talagang nakakatakot ang kamatayan. Mas maganda sana kung sila ay agad na pinatay sa halip na bigyan ng oras. Sa kasalukuyan, mayroon silang 15 minuto upang nilaga sa takot habang hinihintay nilang dumating ang kamatayan para sa kanila. Maging ang tatlong powerhouse sa 7th form Saint Celestial Stage, kasama si Halder, ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na ang pinakabata sa kanila, si Halder, ay gumugol ng ilang daang taon upang makamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Dahil dito, pinahahalagahan nila ang kanilang buhay ng higit sa anupaman. Kung tutuusin, hindi madaling makarating sa kinaroroonan nila sa buhay. Pinagkalooban na sila ng walang hanggan upang mabuhay, ngunit nakapasok sila sa lugar na ito dahil sa kasakiman. Ngayon, mamamatay silang lahat dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Halder, hindi. Hindi ako magbibitiw dito. Ungol niya habang lumilipad para maghanap ng daan palabas. Nakita ng iba pang dalawang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage si Halder at sinundan ito. Nang makita ito, isintabi ng iba ang kanilang takot at nagsimulang maghanap din ng paraan upang makalabas. Samantala, nalaman ni Alvin ang tungkol sa nangyari kay Elder Hal habang si Halder at ang iba pa ay naghahanap ng paraan para makalabas sa mahigpit na espasyo. Bagamat si Elder Hal ay nakakulong pa rin sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, nabawi niya ang ilan sa kanyang lakas at maihahambing sa isang ordinaryong celestial. Para sa kadahilanang ito, ang kanyang divine consciousness ay naging mas malakas din, at hindi mahirap para sa kanya na ilipat ang kanyang divine consciousness sa paligid ng Pseudo Realm at alamin ang tungkol sa nangyari. Ang bawat isa sa mga salita ni Jared ay narinig ni Elder Hal bago niya isiwalat kung ano ang nangyari kay Alvin. The Devil Clans. Ang Pseudo Realm na ito ay nilikha ng tatlong devil. Laking gulat ni Alvin nang marinig niya ang tungkol dito. Ni hindi niya inaasahan ang ganito sa kanyang pinakamaligaw na panaginip.
Ang treasure vault na pinaghihinalaang naiwan ng isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay isang bitag na nilikha ng tatlong devils. Saint Province Realm. Iyan ang tinatawag ng mga devils na Dao Martial Saint Land. Ang dahilan kung bakit lumitaw ang pasukan sa Pseudo Realm na ito ay dahil sa pag-activate ng formations. Ang formation sa Upper Province ay na-activate lamang dahil na-detect ng formation sa Lower Province ang purong Devil Chi mula sa mga devils. The invasion of the Devil Clans of a New Human. The dawning of the Devil Clans. Ang mananalakay ay ang Lower Province. Iba't ibang ekspresyon ang lumiwanag sa mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Bagamat dati niyang pinaghihinalaan ang mga Devil Clans mula sa Land of Exile ay sumalakay sa Lower Province, ito ay kanyang haka-haka lamang. Ngayong nakumpirma na ito ni Jared, naging mabigat ang puso ni Alvin. Mukhang talagang sinalakay ng Devil Clans ang Lower Province. I wonder how Father, Mother, and the others are faring. Hindi maiwasan ni Alvin na mag-alala tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nasa Lower Province. Napuno ng pag-aalala ang kanyang puso. Sa sandaling ito, hiniling ni Alvin na magkaroon siya ng mga pakpak upang lumipad upang makabalik siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Lower Province. Ang killing formation sa restrictive space na iyon ay isa-aktibo pagkatapos ng 15 minuto. Mamamatay ang lahat ng nasa loob. Sinabi ni Elder Hal, handa ka na bang lumunin ang kanilang mga katutubong espiritual na ugat? Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Alvin na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Elder Hal. Ang tanging naiisip niya ay ang kapakanan ng kanyang pamilya. Dati, maaari niyang isantabi ang kanyang mga alalahanin dahil hindi siya sigurado na sinalakay ng Devil Clans ang Lower Province. Gayunpaman, sa kumpirmasyon ni Jared, nabigla siya sa mga pag-aalalang itinago niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam kong nag-aalala ka sa iyong pamilya at mga kaibigan. At saka, malamang na hindi mo maiisip na lumunin ang mga katutubong espiritual na ugat ng mga taong iyon, sabi ni Elder Hal nang may pagkaapurahan, gayunpaman, isipin mo ito. Mawawala lang ang kanilang mga katutubong espiritual na ugat kung hindi mo sila lalamunan. Kung lalamunan mo sila, ang iyong katutubo na espiritual na kaugatan ay maaring maging violet ng iyong katutubo. Spiritual root, hindi mo lang may iligtas ang iyong asawa at anak, ngunit makakapag-ambag ka rin sa digmaan laban sa mga Diablo pagkatapos nito, maaari kang tumuon sa paghahanap ng paraan upang makabalik sa Lower Province at makasama muli ang iyong pamilya at mga kaibigan. Matiig ang pinayuhan ni Elder Hal si Alvin. Tila natatakot siya na mapalampas ni Alvin ang pagkakataong lumunin ang napakaraming mataas na grado na innate spiritual roots. Halos sa sandaling matapos magsalita si Elder Hal, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla. Baka sa mga mata niya ang determinasyon. Nagbago na rin ang aura niya. Para siyang nag-transform sa ibang tao. Kasunod nito, lumipad siya patungo sa mahigpit na espasyo sa ilalim ng patnubay ni Elder Hal. Makalipas ang halos 15 minuto. Boom! Isang nakakasira ng lupa na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagmula ito sa mahigpit na espasyo kung saan naroon si Halder at ang iba pa. Lahat sila ay naging alabok. Samantala, si Alvin ay naglalakbay doon sa pinakamabilis niyang bilis. Sa sandaling dumating siya, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness at naramdaman ang mga labi ng kaluluwa na naglalaman ng innate spiritual roots na may mabigat na puso. Sana magpahinga kayong lahat sa kapayapaan. Tutulungan ko kayong lahat at mag-ambag sa digmaan laban sa mga Diablo. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang nilalamon niya ang innate spiritual roots. Batay sa mga salita ni Elder Hal, si Halder at ang iba pa ay namatay na may hinanakit sa kanilang mga puso. Akala nilang lahat sila ay makasalanan. Dahil dito, paulit-ulit niyang ibinubulong ang mga salitang ito sa kanyang sarili, sa pag-asang maririnig siya ni Halder at ng iba pa at makapagpahinga sa kapayapaan. Violet innate spiritual root. Nabawi lamang ni Alvin ang kanyang katinoan nang ang boses ni Elder Hal ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa kanyang innate spiritual root at natuklas ang naging violet na ito. Bagamat isa lamang itong light violet na innate spiritual root, nagulat pa rin si Alvin.
Sandali nitong nakalimutan ang nangyari habang may ngiti sa labi. Sa sandaling ito, sinubukan ni Alvin na maramdaman ang heaven and earth spirit energy sa kanyang paligid. Natuklasan niya na ang kanyang bilis ng pagsipsip ng enerhiya ay bumuti ng malaki. Gaano kabilis? Sa aking kasalukuyang bilis ng paglilinang at sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, maaari bang makipagkompetensya sa akin kahit sino sa buong Dao Martial Saint Land? Tumaas ang kumpiyansa ni Alvin sa sandaling ito. Hindi naman ito walang dahilan kung tutuusin. Ang mga demonyong iyon, si Jared at ang kanyang mga kaibigan, ay nagsagawa ng matinding pagsusumikap upang maglagay ng gayong bitag. Sigurado akong hindi nila akalain na ang isang tulad ko ay makikinabang dito. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, nakaramdam ng kasiyahan. Maya-maya, naging solemn na siya. Gayunpaman, sayang pa rin. Naubos ko na ang 8 indigo innate spiritual roots. 8 powerhouse o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage ang napatay ng 3 devil iyon. 8 magsasaka sa o higit pa sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Nakaramdam ng panginginig si Alvin sa kanyang gulugad nang maisip niya ito. Dapat malaman ng isang tao na mayroon lamang halos 12 o kaya kilalang powerhouse sa o sa itaas ng 7th form of the Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. 8 sa kanila ang namatay sa pseudo realm na ito. Ito ay walang alinlangan na isang malaking dagok sa mga tao sa Dao Martial Saint Land. Ito rin ang dahilan kung bakit naisip ni Jared na ito ay isang magandang regalo sa susunod na henerasyon ng mga Diablo. Ito ay, sa katunayan, isang napakamaalalahanin na regalo. 2,148. Kambal Mundane Realms. Sinalakay na ng Land of Exiles Devil Clans ang Lower Province. Sana ay ligtas ang ama, ina, at lahat. Hindi maiwasan ni Alvin na isipin ang tungkol sa kanyang mga mahal sa buhay sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land nang isipin niya ang tungkol sa Devil Clans. Lubhang nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung ligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang Devil Clans mula sa Land of Exile ay isang lahi na kilala sa kanilang kasigasigan para sa dugo at karahasan kung tutuusin. May chismis na hindi iiwan ng Devil Clans ang mga taong nakaligtas kapag bumisita sila sa isang lugar. Kahit na may mga nakaligtas, sila ay maaasimala ng mga Devil Clans at magiging mga Devil Cultivator na hindi makatao gaya ng mga Devils. Matapos huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, nagtanong si Alvin, Elder Hal, paano ako aalis sa lugar na ito? Sa kasalukuyan, siya ay nasa pseudo realm pa na nilikha ng 3 Diablo. Si Alvin ay tumingin sa paligid ng ilang sandali. Gamit niya ang kanyang divine consciousness para hanapin ang kanyang paligid, ngunit wala siyang nakita. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng malay. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya na parang bangkang layag na inaanod sa malawak na karagatan. Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Hindi ka maaaring umalis. Sagot ni Elder Hal. Ang ekspresyon ni Alvin ay lubhang nagbago nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Huminga siya ng malalim bago nagtanong sa malalim na boses, hindi makaalis sa lugar na ito. Elder Hal. Ikaw. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling ito, desperado si Alvin na lisanin ang lugar na ito. Kahit na hindi siya makabalik sa Lower Province para makasama muli ang kanyang pamilya at mga kaibigan ngayon, maaari niyang ipaalam sa lahat at ipakalat na ang Devil Clans ay muling sumalakay sa Dao Martial Saint Land. Maaari siyang manampa upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo kaya hindi siya nag-aalala na walang maniniwala sa kanya. Parang naisip na niya ang susunod niyang gagawin. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni Elder Hal na hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka makakaalis sa lugar na ito sa ngayon. Sabi ni Elder Hal habang binibigyang diin niya ang mga salitang sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi, anuman, ang pseudo-realm na ito ay nilikha ng 3 Diablo sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage na nakalampas sa Heavenly Tribulation. Para makaalis sa lugar na ito, kailangan mong makapasok sa space barrier na naghihiwalay sa pseudo-realm na ito at sa upper province ng Dao Martial Stage, hindi ka makakaalis doon sa Saint Land.
Nanlaki ang mga mata ni Alvin at nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Bumilis ang kanyang paghinga nang muling humingi ng kumpirmasyon, Elder Hal. Ibig mong sabihin kailangan kong makapasok sa space barrier sa pagitan ng pseudo-realm na ito at ng Upper Province para makaalis sa lugar na ito. Oo. Muli itong kinumpirma ni Elder Hal. Agad na namutla si Alvin. Pagkatapos, mapait niyang sinabi, malakas ang space barrier. Kahit na sa lakas ng lahat ng Devil Clans, nagtagal sila para lang makahanap ng weak spot sa space barrier para gumawa ng opening sa Dao Marshall Saint Land. Kung walang weak spot, imposible para sa Devil Clans na gumawa ng opening at salakayin ang Dao Marshall Saint Land. Alam ni Alvin ang tungkol sa space barrier sa pagitan ng Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Noon, bago magsimula ang Human Devil Era, natuklasan ng Devil Clans ang mahinang lugar sa space barrier na naghihiwalay sa Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Ganyan sila nakagawa ng opening at nilusob ang Dao Marshall Saint Land. Naibalik lamang ang kapayapaan sa Dao Marshall Saint Land nang sa wakas ay nagtagumpay ang mga tao na talunin ang Devil Clans at naglagay ng Sealant Grand Formation sa pagkapunit sa space barrier. Maliban kung nagawang wasakin ng Devil Clans ang Sealant Grand Formation o nakahanap ng isa pang mahinang lugar sa space barrier, magiging imposible para sa kanila na salakayin muli ang Dao Marshall Saint Land. Elder Hal, kahit na ang cultivation base ko ay nasa 9th form of the Saint Celestial Stage, nagawa mong lampasan ang Heavenly Tribulation at taglayin ang lakas ng isang Celestial, natatakot ako na hindi pa rin ako makakagawa ng opening sa space barrier, tama ba? Ang impresyon ni Alvin sa space barrier ay hindi ito masisira maliban kung ang isa ay makakahanap ng mahinang lugar upang pagsamantalahan at lumikha ng isang pagbubukas. Ang space barrier na sinasabi mo ay ang nasa pagitan ng Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Isa itong space barrier na naghihiwalay sa dalawang makamundong realms. Natural, iba ito. Kahit isang ordinaryong celestial sa Devata realm ay hindi makakagawa ng opening sa isang space barrier na tulad niyan maliban na lang kung makakahanap sila ng mahinang lugar mula sa mundo. Agad na sinagot ni Elder Hal ang tanong ni Alvin. Isang space barrier sa pagitan ng dalawang makamundong kaharian. Natigilan si Alvin bago niya biglang sinabi, Elder Hal. Ibig mo bang sabihin na ang Dao Marshall Saint Land at ang Land of Exile ay dalawang magkahiwalay na mundong kaharian? Oo, sagot ni Elder Hal, sa pangkalahatan, mayroong dalawang uri ng makamundong kaharian. Ang isa sa kanila ay katulad ng mundo sa iyong nakaraang buhay. Binubuo ang mga ito ng mga planeta at kalawakan at napakalawak. Ang mga ito ay pinaninirahan ng lahat ng uri ng buhay na bagay. Itinuturing ng mga celestial sa Devata realm ang ganitong uri ng makamundong kaharian bilang isang medyo malaking mundong kaharian. Ang mundong kinaroroonan natin ay itinuturing na isang maliit na makamundo na kaharian. Tulad ng alam mo, ang mundong ito ay may Dao Marshall Saint Land, mortal continents, at dagat. Mayroon itong medyo mas kaunting buhay na mga species. Sa puntong ito, tumigil sa pagsasalita si Elder Hal. Elder Hal, batay sa sinabi mo, ang mundong kinalalagyan natin ngayon ay maliit at walang ibang planeta. Gayunpaman, bakit natin nakikita ang araw sa araw at ang buwan at mga bituin sa gabi? Tanong ni Alvin. Ito ay isang bagay na naisip niya noon. Dati, nang mabawi ni Elder Hal ang kaunting lakas, sinabi niya kay Alvin na walang mga planeta sa mundong ito. Gayunpaman, hindi ito pinag-isipan ni Alvin sa oras na iyon. Naisip niya na may mga planeta dahil nakikita niya ang araw, buwan, at mga bituin. Sa katunayan, naisip niyang patunayan na mali si Elder Hal pagkatapos niyang maging sapat na malakas upang galugarin ang kalawakan. Ngayong narinig niyang muling sinabi ni Elder Hal na ang maliit na mundong ito ay walang ibang planeta, hindi niya napigilan ang pag-usisa at itinanong ang tanong na nasa isip niya. Ito ay isang mahalagang aspeto ng isang maliit na makamundong kaharian. Ang bawat maliit na makamundong kaharian ay kailangang ikabit sa isang malaking makamundong kaharian dahil karamihan sa mga nabubuhay na bagay sa maliliit na makamundong kaharian ay nangangailangan ng araw upang mabuhay, at ang araw ay matatagpuan lamang sa isang malaking makamundong kaharian.
Kaya, ang space barrier sa pagitan ng isang maliit na makamundong kaharian at isang malaking makamundong kaharian ay malinaw na ipinaliwanag sa Pandrang Lalawigan. Probinsya ng Dao Marshall Saint Land, kung susubukan mong lumipad sa kalangitan at lalapit sa araw o sa buwan at mga bituin sa gabi, makikita mo na mayroong isang hindi nakikitang hadlang na humaharang sa iyo kapag naabot mo na ang isang harang sa kalawakan sa pagitan ng isang maliit na mundong kaharian at isang malaking mundong kaharian, malamang na magkaroon ng mahinang lugar. Natigilan si Alvin at umalis na may kasama pang mga tanong pagkatapos niyang pakinggan ang paliwanag ni Elder Hal. Siya ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha habang nagtanong, Twin Mundane Realms. Ano iyon? Kadalasan, ang dalawang maliliit na mundo ay bihirang magsalubong. Sa katunayan, halos imposible para sa kanila na magkatabi. Gayunpaman, may mga pagbubukod. Ang ilan sa mga maliliit na makamundong kaharian ay lubhang natatangi. Magkakaroon ng dalawang maliliit na makamundong kaharian na magkakatabi na parang kambal. Sa Devata Realm, tinatawag nila ang ganitong uri ng makamundong kaharian, kambal na makamundo ay nagsasalita kabilang isang kambal na makamundo. Mga kaharian, alam ng mga celestial na ito ay dalawang maliliit na makamundong kaharian na umiiral ng magkatabi dahil imposibleng magkatabi ang dalawang malalaking makamundong kaharian. Hindi nagtagal para pagsamasamahin ni Alvin ang mga puzzle. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ito na ang Dao Marshall Saint Land, o ang Saint Province Realm, at ang Land of Exile ay kambal na mundong lupain, tama ba? Tama, sagot ni Elder Hal, maaaring ang Saint Province Realm o ang Land of Exile, pareho silang nakakabit sa parehong malaking mundo. Dahil nakikita mo ang araw, buwan, at mga bituin dito, nangangahulugan ito na ang Land of Exile ay dapat madilim sa buong taon dahil hindi ito tumatanggap ng direktang sikat ng araw. Ang dahilan nito ay ang pagharang ng Land Exile Realm mula sa Mundan. Madilim sa buong taon ay karaniwang tinitirhan ng mga kakaibang nilalang. Ganyan siguro ang mga Diablo na umiral. Malinaw na ipinaliwanag ni Elder Hal ang iba't ibang makamundong kaharian at ang pinagmulan ng mga Diablo. Ito ay nagpalawak ng kaalaman ni Alvin. Nakikita ko. Tumango si Alvin at pagkatapos ay nagtanong, Elder Hal, sinabi mo kung lilipad ako, tiyak na makakatagpo ako ng space barrier sa pagitan ng Saint Province Realm at ng isang malaking mundo, tama ba? 2,149. Hindi mo ba nabanggit na ang Upper Province ay isang pseudo-realm na nilikha mula sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land? Tanong ni Alvin. Oo, halos agad-agad na sagot ni Elder Hal na para bang naasahan na niya ang tanong na ito mula kay Alvin. Ang Upper Province ay isang pseudo-realm na nilikha mula sa Lower Province ng Dao Marshall Saint. Dahil bahagi ito ng Saint Province Realm, mayroon itong parehong space barrier. Kaya naman nakikita natin ang araw at iba pang mga planeta mula sa malaking mundo at ang realm ng Saint Knight. Mga paggalaw ng mga planeta mula sa malaking mundo habang umiikot ang mga ito sa araw. Kapag nakaharang ang mga planeta sa araw, ang Saint Province Realm ay magiging madilim, papasok sa yugto ng gabi, ang mga planeta na humaharang sa sikat ng araw ay magpapakita ng ilan sa liwanag, na lumilikha ng tinatawag nating buwan. Napakadetalye ng sagot ni Elder Hal. Sinagot pa niya ang ilan sa mga tanong na hindi pa naitatanong ni Alvin na para bang nababasa niya ang isip ni Alvin. Ang Land of Exile, ang kambal ng mundong ito, ay tiyak na walang transisyon mula gabi hanggang araw. Dagdag ni Elder Hal. Nakikita ko, sabi ni Alvin nang naunawaan niya ang gustong ipahiwatig ni Elder Hal. Noong una, inakala ni Alvin na ang universo na ito ay katulad ng universo mula sa kanyang nakaraang buhay. Akala niya ang lugar na ito ay parang lupa na umiikot. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa paliwanag ni Elder Hal, lumawak ang kanyang kaalaman. Napagtanto niya na napakaraming pambihirang pangyayari sa sansinukob na ito. Pinutol ni Elder Hal ang pag-iisip ni Alvin nang sabihin niya na diskeril tayo sa orihinal nating talakayan. Ngayon, bumalik tayo sa iyong orihinal na tanong. Sinabi mo kanina na hindi ka makakalagpas sa space barrier na ito kahit na ang iyong cultivation base ay nasa 9th form of the Saint Celestial Stage at matagumpay na nalampasan ang heavenly tribulation at nagtataglay ng lakas ng isang celestial. Oo. Tumango si Alvin. Sa wakas ay bumalik na sila sa orihinal na paksa.
Mukhang nakalimutan mo na ang sinabi ko sa iyo. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo pagkatapos mong malaman na ang Inter-Province Transportation Formation sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay hindi kayang maghatid ng mga tao pabalik sa Lower Province? May nabanggit akong paraan para makabalik sa Lower Province nang hindi gumagamit ng Inter-Province Transportation Formation. Naaalala mo pa ba ito? Tanong ni Elder Hal. Natigilan si Alvin sa tanong ni Elder Hal. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sinubukang alalahanin ang sinabi ni Elder Hal noon. Naaalala ko. Elder Hal, sinabi mo sa akin na hanggat nakapasok ako sa ninth form of the Saint Celestial Stage at matagumpay na nalampasan ang Heavenly Tribulation, magagawa kong mapunit ang space barrier at malayang maglakbay sa pagitan ng mga kaharian. Naalala ni Alvin ang sinabi sa kanya ni Elder Hal dati. Biglang, na may pagtataka na ekspresyon sa kanyang mukha, sumigaw si Alvin, Elder Hal. Batay sa iyong mga salita, ang ibig mong sabihin ay makakagawa ako ng pagbubukas sa space barrier sa pagitan ng Upper Province at Lower Province hanggat nagtataglay ako ng lakas ng isang eminent celestial. At saka, magagawa ko ito nang walang anumang tulong mula sa labas. Bumilis ang paghinga ni Alvin habang nagsasalita siya. Ito ay tila napakalayo, at nahirapan siyang paniwalaan. Oo, tumango si Elder Hal at sinabi, gayunpaman, nakaligtaan mo ang punto. Ang gusto kong sabihin ay ang space barrier sa pagitan ng Saint Province Realm at Land of Exile ay ganap na naiiba mula sa space barrier sa pagitan ng Upper Province at Lower Province. Kakailanganin mo lang ang lakas ng isang nalalapit na celestial para makagawa ka ng opening sa space barrier sa pagitan ng Upper Province at Lower Province ng mag-isa. Gayunpaman, huwag mong asahan na makakagawa ka ng opening sa space barrier sa pagitan ng Saint Province Realm at Land of Exile gamit lamang ang lakas ng isang eminent celestial. Kahit na ang ilang mahihinang celestial ay hindi maaaring maging isang pambungad na harang sa Devata Realms, para sabihin. Sa madaling salita, mas mababa pa ang kapangyarihang kailangan upang lumikha ng butas sa space barrier sa pagitan ng Upper Realm at ng Pseudo Realm na nilikha ng tatlong eminent devils. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang gustong sabihin ni Elder Hal. Oo. Patuloy na sinabi ni Elder Hal, ang isang cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage ay dapat na makagawa ng opening sa space barrier na ito. Natural, para magawa iyon, kailangan nating hanapin ang space barrier. Kung hindi, ang lahat ng ito ay usapan lamang. Hinanap ko ang space barrier sa pagitan ng Pseudo Realm na ito at ng Upper Province, ito ay walang mga layer ng formation na nakatago sa ilalim ng Ma. Kahit isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay hindi makakalagpas sa mga formation na ito. Ang ilan sa mga killing formation sa mga layer ng formation na ito ay kasing lakas ng killing formation na pumatay sa tatlong grupo ng mga tao. Nagdulot ito ng panginginig sa gulugod ni Alvin. Sino ang makakakala na napakahirap na hanapin ang space barrier sa Pseudo Realm na ito? Gayunpaman, sa pag-iisip, kung ang space barrier ay napakadaling matukoy at hindi maprotektahan, kung gayon ang mga powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage na pumasok sa lugar na ito ay maaaring madaling lumikha ng isang bukas at umalis sa lugar na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang siya ay tumango. Elder Hal, mayroon ka bang solusyon para malampasan ang mga formasayon na ito? Sa sandaling ito, mas nag-aalala si Alvin tungkol sa formations kaysa sa estado ng kanyang cultivation base. Batay sa sinabi ni Elder Hal, ang killing formation sa loob ng formations na ito ay maaari pang pumatay ng powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na hindi pa nakakalampas sa Heavenly Tribulation. Higit pa rito, ang mga nalalapit na celestial na nakapasa sa Heavenly Tribulation ay masusugatan pa kung hindi nila sinasadyang matrigger ang killing formations. Hanggat ang lakas ng isang tao ay nasa itaas ng 7th form of the Saint Celestial Stage, makakagawa ang isa ng opening sa space barrier. Bagaman ito ay isang mahirap na gawain, hindi ito imposible. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng makabuluhang lakas upang makaligtas sa killing formation ay mas mahirap. Upang maging makatotohanan, ito ay halos imposible. Oo. Sumagot si Elder Hal matapos marinig ang kataim-taiman sa boses ni Alvin. Mayroon akong mga pamamaraan para lutisin ang mga formasyong ito.
Bagamat mayroon akong solusyon, kailangan mo pa ring gumawa ng isang bukas sa space barrier ng mag-isa. Kahit na sa lahat ng mga diskarte na pinagkadalubhasaan mo, natatakot ako na kailangan mo pa ring itaas ang iyong cultivation base sa 5th o 6th form of the Saint Elder Celestial Stage bago ka makagawa ng opening sa space barrier, sabi ng Whopper. Naunawaan ni Alvin ang mga salita ni Elder Hal. Noong nakaraan, sinabi ni Elder Hal na ang lakas na kailangan para makagawa ng opening sa space barrier na ito ay kailangang nasa 7th form of the Saint Celestial Stage, ngunit ang tinutukoy niya ay ang mga ordinaryong cultivator sa yugtong iyon. Gayunpaman, si Alvin ay magkakaroon ng lakas ng isang cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage kapag nalampasan na niya ang 5th form of the Saint Celestial Stage dahil nagtataglay siya ng maraming pambihirang diskarte at ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, kahit na sa aking pambihirang martial daw na likas na talento salamat sa aking violet na innate spiritual root at sa tulong mula sa daloy ng oras sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang pagpasok sa 5th form of the Saint Celestial Stage ay mahirap pa rin. Hindi mahalaga kung kailangan kong harapin ang mga hadlang upang makalusot pagkatapos ng obstacles. Saint Celestial Stage sa maikling panahon kumpara sa iba. Hindi na nakaramdam ng pag-aalinlangan si Alvin nang bigyan niya ang kanyang sarili ng isang masiglang salita. Mabilis siyang pumasok sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda at itinalaga ang lahat ng mayroon siya sa paglilinang. Bagamat desperado si Alvin na lisanin ang pseudo-realm na ito at bumalik sa Upper Province, dahil sa space barrier, maaari lamang siyang maghintay hanggang magkaroon siya ng kakayahan na lumikha ng opening para makabalik sa Upper Province. Para magawa iyon, kailangan niyang itaas ang kanyang cultivation base. Hindi nagtagal para kalmayan ni Alvin ang kanyang sarili at inalis ang kanyang mga pagkabalisa. Pagkatapos noon, nagsimula siyang magtanim ng masigasig sa kapayapaan na may layuning makapasok sa 5th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, sa sandaling kumalma si Alvin at nagsimulang sumipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy, binuksan niya ang kanyang mga mata sa gulat. Para siyang nakatagpo ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakakamangha. Ito ba ang epekto ng violet na innate spiritual root? Natuklasan ni Alvin na ang bilis ng kanyang paglilinang ay iba-iba sa dati. Walang paraan upang huwag pansinin ang malaking pagkakaiba. Dapat tandaan na ang dating innate spiritual root ni Alvin ay indigo. Bagamat hindi ito isang madilim na indigo na innate spiritual root, isa pa rin itong indigo innate spiritual root. Sa gayong likas na talento, bilang karagdagan sa isang mahusay na kapaligiran sa paglilinang sa pseudo-realm at sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi dapat mahirap para sa akin na makapasok sa 5th form of the Saint Celestial Stage. Biglang napuno ng kumpiyansa si Alvin. Naramdaman niya na ang pagpasok sa 5th form of the Saint Celestial Stage ay maaaring mas madali kaysa sa naisip niya. Kasunod nito, agad na tumira si Alvin at nagsimulang mag-cultivate ng masigasig gamit ang 9 Dragons War Sovereign Technique. Habang isinaaktibo niya ang kanyang pamamaraan sa paglilinang, ang Heaven and Earth Spirit Energy ay sumanib sa kanyang Sun Saint Origin at umikot sa kanyang katawan sa tulong ng 9 na dragon. Ang cultivation base ni Alvin ay walang tigil na tumataas sa napakabilis na bilis. Samantala, medyo may malaking grupo ng mga tao sa labas ng pasukan ng pseudo-realm. Natural, may mga taong umalis din. Ang mga taong nanatili ay karamihan ay mga tao mula sa 3 pinakamalaking alyansa sa Sin City at walang sekta na mga magsasaka mula sa iba pang mga alyansa na medyo malakas din. Natural, hindi sila makaalis dahil hindi pa lumalabas ang kani-kanilang mga pinuno, representante na pinuno, at matatanda. Bukod sa kanila, ang ilang miyembro mula sa Black Ketre sect ay nanatili rin. Hinihintay nilang lumabas si Sojen ang Green Bat King, isa sa 4 na dakilang Karmapa at ilang matatanda. Ang bawat paksayon, kabilang ang Forgotten Dust sect, ay tahimik na naghihintay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.